Patayin. Walang natira. Lupain ng Tianggang. Tatlong lahi, Diyosa, demonyo at halimaw ay nahahati sa isang balansing kapayapaan. Ngunit 1,000 taon na ang nakalipas, ang dalawang dakilang Diyos ay nahulog. At ang hari ng mga halimaw ay nagtago sa mundo. Nawasak na ang balanse. Ang mga Diyos ay nag-umapaw ng mga yaman sa ilalim ng dahilan ng pagprotekta sa tamang landas. At nagsimula ng isang walang habas na pagpatay sa mga demonyo. Hahaha mga kapatid. Hahaha mga kapatid. Hahaha mga kapatid. Patayin ang lahat ng mga demonyo dito. Kumain ang kanilang loob. Inay, inay. Walang takot, maliit na salot. Dadaling kita sa iyong inay. Tulong. Tulong. Umalis. Sa loob ng Kinkyu. Malapit na. Mamatay. Mamatay. Sino ang nangloko kay niya dito? Anong sumpa ng mga Diyos ang galing sa hangganan ng Kinkyu? Ito ay malinaw na gusto mong angkinin ang lahat ng handog ng angkan. Isang gawa-gawang dahilan lamang. Ngayon ikaw na walang hiya, 100 taon na tayong nagbibigay sa iyo ng pagsamba, ngunit araw-araw kang natutulog ng mahimbing. Kahit ang mga bata sa ating angkan ay alam pa rin mangalap ng hamog sa umaga. Ngunit ikaw ay naglakas loob pang matulog sa seremonya ng pagsamba. Sa ngalan ng ikalawang nakatatandang tao ng Kinkyu, inuutusan kita na agad na umalis sa aming angkan. Bakit pa tayo makikipag-ayos sa kanya, ikalawang nakatatanda? Ang ganitong dayuhang basura na nanlilinlang sa lahat ay dapat patayin. Patayin na lang siya. Paalisin ang bastardo sa Kinkyu. Huwag mong dumiin ang lupa namin dito. Ganitong mga salot. Nabubuhay lang para sayangin ang pagkain. Mamatay man, dadalhin lang ang kapahamakan. Basura mula sa ibang lahi. Nang-aapi at nagnanakaw ng pangalan. Patayin siya. Patayin mo siya, patayin mo siya. Narito na ang reyna ng Kinkyu. Yinye, nararapat kang parusahan. Kailangan mong agad na pumunta sa hangganan upang palakasin ang hadlang. Kung hindi, wawasakin ko ang iyong buong angkan. Dalawang araw. Mayroon pang 2 araw. Ikaw, isang walang silbi. Akala mo may kasunduan ka sa reyna ng aming lahi. Sa malaking seremonya sa susunod na araw, ikakasal ka. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo kung anong klaseng tao ka? Lene, walang silbi. Karapat dapat ka bang ikasal? Maliit. Guro, ang buhay ng aking disipulo ay malapit nang magtapos. Sa hinaharap, maaaring hindi na niya kayang protektahan ang aming lahi ng Kinkyu. Si Remren ay bata pa. At siya ay isang babae. Nagmakaawa ang disipulo na sana'y maprotektahan mo siya habang siya ay lumalaki. Hanggang sa siya ay makapagpatatag. At mapanatili ang aming lahi. Basta't ang angkan ng Kinkyu ko ay may bahid ng dugo na makaligtas. Anak. Ang disipulo ay handang agad na burahin ang kanyang isipan. Kahit mamatay pa ako, mawala ang aking daan, ang aking kaluluwa ay mapupunta sa siyam na impyerno. Sa loob ng 1,000 taon, 1,000 taon pa. Hindi kailanman magsisisi. Dahil ito ang iyong huling hiling. Ako'y gagawin ko ang iyong nais, alagaan ang Kinkyu ng 100 taon. Pagkatapos ng 100 taon, matatapos na ang ganitong kapalaran. Tandaan. Ang aking pagkakakilanlan ay hindi dapat malaman ng iba. Salamat, Guro. Kinkyu. Sa wakas ay makakaligtas ang angkan ng Kinkyu. Simula ngayon, si Inye. Ang kasunduan sa kasal na pinirmahan ng nakaraang hari ng hari ay binawi. Ito ang liham ng paghihiwalay na isinulat mismo ng reyna. Agad dalhin ang iyong mga angkan at umalis na. Kung hindi, papatayin ko kayo ng walang awa. Pinangangalagaan ko ang Kinkyu ng 1 siglo. Tumutulong ako sa inyo na makaligtas. Marami na akong pinatay ng mga sumalakay ng walang bilang.
Kahit kayo ay nagmamaliit sa akin, nagmamaliit pa rin kayo. Hahaha, Yinye. Ang kapal ng mukha mo talaga. Sino ba ang hindi nakakaalam sa loob ng Kinkyu? Sa pagtanggol sa pag-atake ng mga immortal at pagpapatay sa mga sumalakay. Iyon ay gawa ng dalawang matandang elder at ng mga bodyguard. Wala kang kinalaman dyan. Talagang ang kapal ng mukha mo. Hindi namin alam kung anong paraan ang ginamit mo noong 100 taon para lokohin ang unang hari. Pinayagan ng yumaong hari na maging manugang ka. At tinanggap ang iyong mga kawawang kamag-anak. Hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon ay patuloy ka pa rin nagsisinungaling. Baka talagang sawa ka na sa buhay. Mga Ginoo, huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Kung ayaw niyang umalis, marami tayong paraan para harapin siya. Ihampas sila dito. Sama-samang. Sama-samang. Mga inapo ng mga ahas, umalis sa Kinkyu. Tingnan mo ang hitsura nilang parang mga patay na aso. Hindi sila karapat-dapat na tawaging mga inapo ng dragon. Mas mababa pa sila sa mga reptilya. Huwag magtapon ng mga dahon. Dapat ba to ang itapon? Babasagin ang mga halimaw na ito. CJ. Maganda. Kanino ito utos? Kay Hugh. Kay Gu. Kay Hugh. Noong una, inutusan kita na palakasin ang hangganan. Talagang hindi ka nakikinig. At hindi mo pinapansin. Openly na nilalabag ang utos ng hari ng isang lahi. Dapat parusahan. Pero ano naman ang kinalaman nito sa aking lahi? Ano ang kinalaman? Hindi kayo kabilang sa aking lahi. Pero dahil sa usapin ng kasal, nakatira ka sa Kinkyu ng 100 taon. Hindi ka papatayin buong angkan mo. Lai ay nagpapasalamat. Kuya, sino ang nagtakda ng kasal? Ang tribong may kaugnayan sa aking dugo. At sino ang nagdala sa Kinkyu dito? Ikaw. Rian, ang mga salita ng ating ama ay dapat mong tandaan ng mabuti. Pagkatapos mamatay ng ating ama, isang lalaking nagngangalang Huan Yinye ang darating sa Kinkyu. Siya ang napili ng ating ama na maging iyong asawa. Siya rin ang tanging daan ng ating lahi sa langit. Ama. Si Inye ay walang grupo. Pero may mga panyichi na konektado sa kanyang dugo. Pagdating niya, kailangan mong hanapin sila sa kahit anong paraan. Anak, tandaan mo. Aking anak, iingatan mo si Inye at ang kanyang mga kaakibat na tribo. Hindi para protektahan mo sila, kundi para protektahan kanya. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Kahit ibigay mo na ang lahat. Huwag mong kailanman sayangin ang pagkakataon. Kasama mo siya sa tabi mo. Tiyak na mapoprotektahan ng mga kinpang ang 100 taon. Ng kapayapaan. Matatag at mapayapa. Ama. Amang hari. Amang hari. Tama na. Ngayon, madalas kang lumabag. Hindi sumusunod sa utos ng hari. At walang hiyapang. Sinasabing ikaw ang dahilan ng pagprotekta sa Kinkyu. Kung hindi lang dahil sa utos ng ating mga naunang hari. Matagal na kitang pinatay buong angkan. Kung ngayon ka lang yumuko at aminin ang pagkakamali, maaaring magpatawad pa ako. Pero kung magpapatuloy kang magmatigas, ikaw at ang iyong mga tao ay mamamatay. Hahaha. CJ. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Iningatan ko si Kinkyu ng 100 taon. Ngunit hindi ko inakalang magiging ganito ang kahihinatnan. Kung ganito ang gusto ninyong mangyari na ako'y umalis. Sige, gagawin ko ayon sa inyong nais. Inaasahan ko ang araw na darating ang sakuna. Huwag kang yumuko at humingi sa akin. Humingi ka sa akin ng nakaluhod. Talagang nakakatawa ng sobra. Nawawala na ang aking kapalaran. Tiyak nasisiklab ang angkan ng mga engkanto. Tingnan natin kung paano kayo haharapin. Bughaw. Totoo bang nawala na ang hadlang ng Kinkyu? Aking hari, maliwanag ang iyong pananaw. Totoo ito sa lahat ng aspeto. Yung mga uri ng mga asong gubat, parang mga palaka sa ilalim ng balon. Napaka-ignorante. Sa loob ng 100 taon, iba't ibang pang-aapi sa kanila. Walang kaalam-alam na sila'y nagwawasak ng kanilang sariling pundasyon. Si Inye ay pinilit na umalis ng mga ito.
Ngayon, ang barrier sa Kinkyu ay hindi na kayang tumagal. Ipag-utos na hari ng mga diwata. Ako'y handang maging pangunahin. Lipulin ang buong sakop ng Kinkyu. Huwag magmadali. Mautak ang Kinkyu. Magpadala muna ng isang maliit na grupo upang subukan ang kanilang lakas. Kung totoong magpapakita si Ye ng walang pakialam. Sa oras na masupil natin ang buong tribo ng mga lobo. Mahina na ang mga ito. Ang mahina na tribo. Maganda ito para mapahina sila. Sumusunod sa utos ng hari ng mga immortals. Ikalawang matanda. Ang mga manginibig na ito ng angkan ng mga Diyos ay sobrang hina. Ganito kahina ang mga manginibig ng angkan ng mga Diyos. Kitang-kita na kami ay naloko ni Inye sa loob ng 100 taon. Talagang labis na nakakagalit. Hindi lang nakakagalit. Hindi karapat-dapat mabuhay si Inye. Gusto na naming siyang balatan at bunutin ang laman. Pagsamasamahin ang kanyang abo. Mahal na Reyna, hindi mapapatawad si Inye. Huwag na huwag siyang palampasin. Handa akong dalhin ang mga piling sundalo para hulihin siya. Tiyak na siya ay magbabayad. CJ, kapag ikaw ay nakabalik na dala siya, tiyak na ipaparamdam ko sa walang kahiyang ito, na wala siyang mapaglibingan. Pangalagaan ng Kinkyu sa loob ng 100 taon. Kailangan ng bawiin ang natitirang espiritual na lakas na ito. Talagang mabilis kumilos ang lahi ng mga Diyos. Mukhang makakapanood pa tayo ng magandang palabas bago umalis. Huwag mag-alala, prinsesa. Hindi makakalayo ang salarin na si Inye kasama ang mga matatanda at may sakit ng panshi na lahi. Hindi siya makakalayo. Kapag nahabol namin siya, tiyak na mahuhuli siya at dadalhin sa harap ng batas. Yung inutil na si Ye, fake at pa-cute. Puno ng kasamaan, hindi maisulat ang kabutihan niya. Kung susuko na lang siya ng walang laban. Kung magtatangkang lumaban, agad siyang papatayin. Sundin ang utos. Ikalawang nakatatanda. May mga tagapag-ayos ng lahi ng Diyos sa unahan. Tumahimik ka. Walang alon ng espiritu sa unahan. Paano magkakaroon ng tagapag-ayos ng lahi ng Diyos? Kung muling magbabaluktot ng katotohanan. Ituturing kita bilang hadlang sa pagdakip kay Inye. Mga hangal na nilalang ng uri ng fox. Nangunguna ako sa iyo ng 3 antas ng realm. Paano mo mararamdaman ang alon ng espiritu? Wala na si Inye na nagbabantay. Magsasagawa ka pa bang lumayo sa loob ng Kinkyu? Ikaw ay kasamahan ni Inye. Huwag kang magpanggap dito. Wala kang karapatang magbigay ng sapatos kay Inye. Nangangahas ka pang makipagsabayan sa akin. Elder 1 at 2. Ito ay isang Diyos ng lahi ng mga Diyos. Naiintindihan ko na. Kaya pala sa loob ng 100 taon, tahimik ang Kinkyu. Tiyak na si Inye ang traitor. Matagal nang nakipagsabuatan sa lahi ng mga Diyos. Prinsesa, huwag matakot. Ako ay nasa mundo ng mga di kumpletong engkanto. Siguradong hindi ka masasaktan. Mga nilalang ng angkan ng engkanto. Kung susunod ka sa akin pabalik sa Kinkyu upang ituro si Inye, maaaring patawarin kita. At ituro si Inye. Hahaha, kayo ng lahing Kinkyu. Talagang napaka-idiot nyo. Tulungan niyo ako. Hahaha. Si Inye, ang demonyo, ay nag-alaga sa inyo ng 100 taon. Talagang bulag na kayo. Kayo, mga ordinaryong Diyos-Diyosan. Kahit ang mga langit na sundalo ng mga Diyos ay makakapagpatay ng walang takot. Nagdaring ka pang tawagin akong ganito. Tumigil. Sino ka ba? Maraming beses mo nang tinawag ang aking pangalan. Nagpadala ba ako ng ulan sa'yo? Umalis ka. Umalis ka. Tingnan mo, Ginoong Inye. Ginoong Inye. Patawad. Inye, talaga bang may ugnayan ka sa lahi ng mga Diyos? Walang hiya. Inye, ikaw walang silbi, napakalubhang makasalanan. Kung ang ebidensya ay tiyak, agad kang parurusahan ng aming lahi. Sa parusang kinagat ng mga insekto. Lene, ako'y umalis na sa Kinkyu. Ngayon ay para lamang manood. Ano ang nais ninyong gawin? Wala akong pakialam. Hindi ko tatanungin. Ito. Kailangan ko pa bang ulitin ulit siya? Susundin ko ang utos ng Panginoon ng mga demonyo. Napakagandang sabuatan nyo. Ngayon, ako ang magpapatupad ng katarungan. Wawasakin ko kayong lahat dito mismo. Lene. Sa kabila ng iyong uri. Nangangahas ka pang magsalita ng ganito sa harap ng Demon Lord Inye. Maaaring tapakan ako ng Demon Lord Inye.
Maaaring pigilin ako. Kaya akala mo kaya mo rin. Hindi ito possible. Ako ay isang malayang engkanto. Paano pwede? Bakit ganito? Hindi ba sinasabi na ang mga engkanto ay mahina at walang laban? Hindi ba kahit ang mababang klase ng barrier sa King Q ay hindi nila mabubutas? Haha. Talagang kayong mga hangal ay sobrang bobo. Sobrang tanga na talaga kayo. Kung hindi dahil sa pagprotekta ni Yao Zun. Ang barrier nyo ay napakaliit. Kahit isang maliit na disipulo mula sa aming lahi ay kaya itong durugin. Yung matandang ignorante na walang alam. Magpakamatay ka na. Ginoo, prinsesa. Tulungan niyo ako. Mabilis, tumakbo na. Agad na ipadala ang balita pabalik sa King Q. Hayaan ng reyna ang magpasya. Bakit mo ako tinitingnan? Wala silang kinalaman sa akin. Ako ang prinsesa ng King Q. Inuutusan kita. Agad mo akong iligtas. Kung magtatangkang sumuway sa utos. Ito ay pakikipaglaban sa buong King Q. Ako ay mag-ulat sa reyna. Ipapapatay ko ang buong angkan mo. Haha. Suntok na lang ang mapagsamantalang masama. Nangahas na agawin ang prinsesa ng Yuanyu. Ito, dahil sa lakas ng Yao Zun. Baka siya ang pinakamalakas na Diyos sa sinaunang panahon, na walang kapantay sa laban. Halos nakuha ako sa ilalim ng kanyang espada. At muntik ng masakal. Talagang hindi ko alam sa loob ng malawak na dagat. Sino pa ang makakayanan ang kanyang lakas? Sabihin ko sa inyo, mga Diyos. Sa susunod, mas mabilis ang kilos. Kung nais mong subukan ang aking tunay na lakas, wala nang kailangan pang manatili ang inyong engkanto sa langit. Sumusunod kami sa utos ng demonyong Panginoon. Ginoo, inyong haring reyna. Sa 200 milya sa labas ng lungsod. Natuklasan namin si Elder Beifan at ang iba pa. Reyna. Mukhang nahuli nila si Gongye, ang prinsesa. CJ, ito ay isang malaking tagumpay. Karapat dapat ka talaga bilang kapatid kong babae, isang prinsesa. Mga tao, maghanda ng pagtanggap para sa prinsesa at sa matanda. Maghanda ng handaan. Hindi. Hindi iyon. Lahat ng mga Elder Whitesail ay namatay na. Wala ring balita tungkol sa prinsesa. Ano? Paano mangyayari yan? Hindi ako mangangahas magsabi ng walang katotohanan. Lahat ng Elder Whitesail at iba pa ay pinatay ng mga cultivator mula sa lahi ng mga engkanto. Huwag kang magbulaan. Bawat cultivator mula sa lahi ng mga engkanto ay parang langgam o insekto lamang. Sa lugar na pinuntahan ng malaking hukbo ko sa King Q, lahat ng humadlang ay nagiging pulbos. Paano nila kaya mapapatay? Elder Beifan at ang mga espiritu ng King Q. Sa tingin ko, malinaw na ikaw si Anya na naglilihim. Dumating kayo para lokohin kami. Mga tao, halika rito. Ipatakip ninyo ang sundalong ito sa kulungan para sa investigasyon. Kagalang-galang na reyna. Mahal na matanda. Totoo ito, walang duda. Yung mga hayop mula sa lahi ng mga Diyos. Hindi lamang nila pinatay ang prinsesa, kundi, itinaga pa ang bangkay ni Elder Beifan sa itaas ng watawat. Wala sa atin ang makakalaban sa kanila. Bakit ganito? Ang mga tao ng lahi ng Diyos ay hindi dapat maging mga insekto. Paano nangyari ito? Paano nagiging ganito kalakas? Kaya, dapat bang talagang hindi alintana ni Yao Zun ang mga bagay? Hindi ko kayang lokohin ang hari ng mga Diyosa. Nasaksihan ko ito ng aking sariling mga mata. Hindi lamang pinabayaan ni Yao Zun ako, na pumatay ng mga tao sa King Q. Kundi nagbigay pa siya ng babala. Nagbigay ng babala sa atin, na huwag nang subukan ang kanyang tunay na lakas. Kung hindi, mawawala na rin ang mundo ng mga Diyos. Ano? Ikaw, napakabodong bagay mo. Hindi ka ba pwedeng maging mas matalino? Kung talagang mapapagalit mo si Inye, baka talagang mawala ang ating lahi. Alam ng aking nasasakupan ang pagkakamali. Sa hinaharap, hindi na maulit. Ipasa ang utos. Sa hinaharap ang mga tao ng ating lahi. Kung sino man ang mangahas na sumuway kay Inye Yao Zun, kahit sa pinakamaliit na paraan, tiyak na siya ay magdurusa ng labis na paghihirap. Kukunin ang kanyang kaluluwa, at ibabagsak sa siyam na impyerno. Hindi na makakatawid sa buhay. Susundin ko ang utos. Ang mga salitang ito ay mananatili sa aking isipan. Hindi ko magagawa. Lane. Mga hangal na tulad ng baboy at daga. Sobrang inutil. Si Izen mismo ang pinalaya si Inye. Ngayon, ang buong lupa ng King Q ay sa atin na. Ibigay ang utos. Ipatawag ang mga immortal na manginibig sa paligid ng King Q. Dugo ang bumuhos sa lupain ng King Q. Ruan. Reyna, kahapon, ang aming angkan ng King Jia ay nawalan na ng depensa sa Feng Mingxiao. General Yonsheng, at ang mga mandirigma ng King Jia, ay umatras upang protektahan ang kanilang mga kababayan. Hindi umatras sa laban. Lahat sila ay namatay sa laban. Ang mga manginibig ng angkan ng mga engkanto, upang mapanatili ang takot sa aming lahi. Hinampas ang kanilang mga ulo at isinabit sa Gate of Zaifeng. Ako ay walang silbi. Hindi ko mapanatili ang kapayapaan ng aming lahi. Ako ay isang makasalanan ng King Silahi. Kneeling, Your Majesty, ano po ang sinasabi nyo? Sa mga nakaraang taon, ikaw ay nag-alala araw at gabi.
Na may mahalagang katawan, ikaw ay pumunta sa harapan ng laban. Hindi natatakot sa panganib. Hindi umiiwas sa buhay at kamatayan. Upang mapanatili ang dugo ng aming lahi. Dahil sa iyong presensya, ang aming angkan ay nakaligtas. Sa pagpatay ng mga tagapagsanay ng lahi ng mga Diyos. Ikaw ang malaking tagapagligtas ng aking lahi na kinluan. Ngunit nasakop na ang Fengming Pass. Ang aming lahi ay natitira na lamang sa huling lugar ng kanlungan. Kung ito ay muling masisira, ang aming lahi na Qingjia ay talagang mawawala sa mga kamay ng aming mga ninuno. Ate Wang, inilabas ng reyna ng lahing Qingbing ang 3 kautusan. Una, kinansela ang kasunduan sa kasal na itinakda ng naunang hari ng Qingqiu. Pangalawa, pinalaya si Inye at ang kanyang mga kababayan mula sa teritoryo ng Qingqiu. Sa huli, naglagay ng gantimpalang 1 milyong ginto para sa ulo ni Inye at ng kanyang mga kababayan. Ano? Pinalayas ng lahing Qingqiu. Si Inye. Sigurado ka? Siya ang nagbantay sa Qingqiu ng 100 taon. Ayon sa sabi-sabi, siya ang sinaunang dakilang demonyo. Siya ba si Inye na kinatatakutan ng ating mga ninuno sa loob ng 1000 taon? Siya nga. Sa buong Qingqiu, puno ng mga abiso at larawan niya. Hindi ito pek. Ruer, matandang general, ang ating angkan na Qingwan. Marahil, may pag-asa pa. Hindi pwedeng ipagpaliban. Kami 3, agad na pupunta upang magmakaawa kay Yao Zuninge. Kahit anong paraan ang gagamitin, kahit na isakripisyo, ang aking 100 taon ng buhay, at 1000 taon ng buhay, gagawin ko ang lahat para kay Inye. Natulungan si Inluan kahit 1 beses. Dahil, ito na ang tanging pag-asa ng aking angkan na Qingxi. Ano ba? Lene. Ang puting si Bayran sa Qingqiu. Talagang hangal. Hindi nila alam na sa loob ng 4 na dagat at 8 kalawakan, ang tanging sinaunang pinakamataas na makapangyarihan, ay ang kanyang magiging asawa na ikakasal. Sa loob ng 1 siglo, hindi lang puro panghuhusga at pang-insulto. Sa huli, para lang mapalayas ang tao. Pati pa nga ang kanyang lahi ay ikinulong. At sinaktan ang kanyang tribo. Talagang nakakatawa hanggang sa sukdulan. Totoo nga. Ang ama ni Haring Solo, noong malapit nang mamatay, nagsisi pa siya. Sabi nilang hindi nila naayos ng maaga. Na ginamit ni Qingqiu Baijin ang isang pakana upang puwersahin si Inye, ang Diyos ng mga demonyo, bilang kanilang tagapagtanggol ng pangkat. Ngayon, pinilit nilang paalisin ang Diyos ng mga demonyo. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng palampasin ni Guo ang pagkakataong ito. Dahil may ganitong pangyayari. Ako, ang puti at silver na pamilya, ay matagal nang inaapi ng mga immortal na angkan. Nagmamakaawa ng husto para sa isang tao, ngunit hindi makuha. Pero ang buong lahi ng Qingqiu ay lubos siyang inapi. Hindi lang siya itinaboy palabas. Nagpataw pa sila ng malaking gantimpala para sa kanyang ulo. Agad na tipunin ang lahat ng mga kasapi ng lahi. Gamitin ang pinakamataas na antas ng seremonya. Lumuhod at magmakaawa kay Inye na dumating ng personal. Basta't pumayag siyang pumunta sa ating lahi. Handa ang aming lahi na magbigay ng lahat ng sakripisyo. Walang pag-alinlangan. Yuming na lahi. Wang Yu na lahi. Jeoy na lahi. Leixi na lahi. Mang Yuan na lahi. Ang mga lahi ng mga demonyo ay nagpadala ng mga kahilingan. Sasabihin ang lahat na hindi sila magdadalawang isip sa anumang halaga. Ngunit ang halaga niyo para sa akin ay walang kabuluhan. Ang angkan ng Qingwan si Yongsui, kasama ang kapatid na si Yunru. Ang pinuno ng angkan si Yun Zongfei ay nakaluhod na humihingi sa demonyong si Inye na magkita sila. Sure. Alam ni Sher na nakakagambala siya sa gitna ng gabi. Nais lamang niyang makitang sa mga ninuno ng lahing Qingluan. Kahit 1 beses. Kung dahil sa mga bagay ng mga Diyos, humihingi ako ng tulong. Maari na kayong umalis. Dahil sa sinasabi ng ilan sa inyo, hindi interesado sa mga sakripisyo at presyo. Mahal na demonyo. Sandali. Mahal na demonyo. Ito ay isang kayamanan na ipinasa-pasa ng angkan ng Qingjia. Sinasabi ng aming ninuno na ang bagay na ito ay isang regalo mula sa mga damo ng demonyo. Matapos itong mahulog sa pulo ng Qingjia. Ito ay patuloy na sinasamba ng mga hari sa bawat henerasyon. Hindi kailanman nagpakasawa. Itinuturing na pamana ng mga royal na pamilya. Sir, naghihiling lamang sa Diyosa ng mga demonyo. Na isaalang-alang ito, sa ngalan ng aming mga ninuno sa Qingxi na nagdaan. Tulungan ang mga Qingjia na kumilos ng 1 beses. Sir, handog ko ang aking sarili ng 100 taon ng orihinal na yelo. At 1,000 taon ng buhay para sa Qingjia at sa kanilang malawak na lupain bilang katotohanan. Ang salitang ito ay hindi magbabago magpakailanman. Makikita ng langit at lupa. Nasabi na ng aking kataas-taasang sarili. Hindi na ako makikialam sa labanan ng mga Diyos at demonyo. Ikaw, 1 siglo ng liwanag, 1,000 taon ng buhay, at 1,000 milya ng teritoryo. Si Zibu ay parang alikabok na walang halaga. Dahil sa halik ng Luan Flute. Hindi ko na pinapansin ang inyong mga kaguluhan. Umalis na kayo. Ibinigay ng mga nakaraang hari ang tribo ng Qingjia sa akin. Inutusan nila akong panatilihin ang kaligtasan at kapayapaan ng Qingjia. Ngunit ngayon, ang kanilang tribo ay nasa bingit ng kapahamakan. Naiwan na lamang ang huling piraso ng lupa. At ito'y magiging impyerno. Sa oras na yon, ano pang mukha ang mayroon ako upang harapin ang mga ninuno ng ating lahi? Mas mabuti pang
Ate Wang. Huwag po, mahal na Reyna. Ate Wang. Nagmakaawa na kami ng matagal. Walang anumang galaw sa loob ng yungib. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ay. Ito. Ang inyong tapat na puso. Ay alam na ng aking katauhan. Umuwi ka na. 3 araw mula ngayon, ako'y darating sa Qingluan. Salamat, Ginoong Diyosa. Qingqiu. Sundalo ng mga Diyos. Sundalo ng mga Diyos ang dumarating. Diyos ko, ang tindi ng presyong ito. Tumakbo na tayo. Hahaha. Hindi ko inakala. Napakahina pala ng lahi ng Qingqiu. Ngayong wala na ang proteksyon ni Yao Zunyinye. Para lang silang mga langgam. Haha. Tama lang na tawagin silang mga mortal. Huminto ka. Walang tatakbo. Nasa likod ay teritoryo ng Qingqiu. Kung tatakbo kayo, sino ang magbabantay sa Qingqiu? Sumpa. Paano naging ganito kalakas ang lahi ng mga Diyos? Naghihintay ako ng 100 taon para labanan ang lahi ng mga Diyos. Hindi ba't palagi tayong pantay na laban? Paano nangyari ito? Ilang sandali lang ito. Ang bayan ay malapit ng bumagsak. Ngayon, utos ko sa'yo. Agad na puksain ang lahat ng tao sa lahi ng mga engkanto. Ikaw at ang iyong lahi. Sa hinaharap ay maaaring magpatuloy kayong makatanggap ng alay. Alay ng kamao. Bilang isang pangako, binaba ko ang aking sarili upang protektahan ang Qingqiu ng 100 taon. Ngunit hindi ko inakalang ituturing nila ang akin bilang isang mata sa kanilang mata. Tinik sa karne. Maraming pang-insulto. Maraming pagyapak. Lahat ay para lamang paalisin ako. Ngayon, inatake ng angkan ng mga engkanto. At pinapunta nila ako sa labanan upang pumatay. Talagang nakakatawa sobra. Pasensya na. Natatakot akong baka nakawin ko ang tagumpay ng inyong mga nakatatanda. Hindi ko na kayang tiisin ang utos ng hari. Sa kabilang banda. Bakit niyo ako tinitingnan, mga tao ng lahi ng Diyos? Ako'y nanonood lang ng palabas. Sawa na ako sa palabas. Panahon na para umalis. Ngayon, ikaw na walang kwenta. Tumigil ka dyan, Ginoo. Mahal na Reyna. Sa ngayon, hindi na tayo makakapagtiwala kay Yinye na walang kwenta. Nawalan na ng depensa ang bayan ng Wu sa hangganan ng Qingqiu. Kailangan nating bumalik sa loob ng teritoryo agad. Ihandog ang mga yaman ng ating mga ninuno. Labanan ang lahi ng mga Diyos. Kapag lumabas ang kayamanan ng liwanag, tiyak na mapapaalis ang lahi ng mga Diyos. Sa panahong iyon, kami ay muling magbabalik sa mga kasalanan at pananagutan ni Yinye. Kahit gaano pa siya kalakas. Tiyak na hindi siya makakatagal sa harap ng kayamanan ng mga ninuno. Ang angkan ng Qingqiu ay tiyak na bubuhusan siya ng balat at huhugutin ang laman. Paparusahan ang lahat ng kanyang mga kamag-anak sa pamamagitan ng mabagal na pagpatay. Ayos. Sumpain si Yinye. Kapag nailabas ko na ang pamana sa aking tahanan, saka natin siya isa-isang pananagutin. Iutos ng hari. Iwanan ang hangganan. Agad na umatras sa loob ng teritoryo. Mangyaring dalhin ang mga ninuno. Lolo. Ako. Mga bata. Buhangin ng mga bata. Konting tiis pa. Lolo, naghahanap na ako ng makakain para sa'yo. Lolo. Bata. Namimiss ng bata ang kanyang ina. Ay. Kumain na, kaya hindi nagutom. Sai, maraming salamat sa regalo, Ginoo. Hindi alam ng bata ang tamang asal. Sana po ay huwag kayong magalit, Ginoo. Lolo, kain din po kayo. Magandang bata. Hindi po ako magagalit, Lolo. Kain na po kayo. Ginoo, matandang Ginoo. Bakit kaya ang mga tao ng maharlikang tribo ay naglaho? Walang natitirang lalaki. At ang mga natirang miyembro ng tribo ay may kapansanan. Hindi nakakakain ng sapat. Sai. Ikaw ay isang banyagang bisita. May mga bagay kang hindi alam. Sa aming Qingluan na tribo, walang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Lahat ay para sa pagtatanggol ng bansa at pamilya. Ipinagmamalaki ang paglilingkod sa border at sa tribo. Yung nakikita mong sugatang tao.
Sila ay mga bayani na nagbuwis ng buhay sa harap ng laban. Ngayon, inaatake tayo ng mga engkanto. Kung hindi lang ako matanda at mahina, siguradong aabutan ko ang laban. Ulo ng pagsugpo sa mga dyablo. Sumabog sa ilalim ng aking bandila. Ay, kahit ang aking batang apo sa loob ng ilang taon, kailangan na ring punan ang kakulangan ng kanyang ama. Sakit ng mga kababayan. Nanghihina ang lahi. At ikaw, ano na ang nangyari sa reyna ng inyong lahi? Walang pakialam. Maging maingat ka sa iyong mga salita, Ginoo. Simula nang umupo ang aming hari sa trono, hindi siya nagpakasawa. Nagsuot siya ng simpleng damit. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang buhay na kasing halaga ng milyon. Sa halip, pinahalagahan niya ang pagdurusa ng mga sundalo. Pumunta siya sa harapan ng labanan. Nagpapaligsahan sa harap ng laban. May ganitong hari na nangunguna sa laban. Ang aming mga angkan ay labis na nagpapasalamat at naiyak. Handang mamatay at mabuhay kasama niya. Ito ba ang angkan ng King C? Tunay na hindi maikukumpara sa mga taga King Q. Narinig mo na ba? Kagabi, ang reyna ay tinamaan ng malubhang sugat. Ilang matandang general ang nagsakripisyo para mailigtas ang buhay. Lahat ng mga kawal ay nananawagan na bumalik si Haring Tahanan sa tribo upang magpagaling. Pero ayaw ni Haring Tahanan pumayag. Kahit mamatay, gusto niyang mamatay kasama ang mga kawal. Demonyong ang mga tao. Bukas, pupunta na ako sa harap ng laban. Kahit walang braso. Kahit gamit pa ang ngipin ko. Kailangan mo ring durugin ang ilang mga kaluluwa ng mga engkanto. Lolo, manika. Manika. Kagalang-galang. Malubha ang iyong sugat. At 2 araw at gabi nang hindi nakatulog. Ikaw, bumaba ka na at magpahinga para magpagaling. Ipagkakatiwala ko ito sa akin. Magsisimula na uli ang pag-atake ng angkan ng mga Diyos. Bilang reyna ng King Wan, nasa likod ako para sa kaligtasan. Pero, walang bayad pero, naiintindihan ko ang kabutihang loob ng matandang general. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para umatras. Ulat, masama na. Muling umatake ang lahi ng mga Diyos. Lahat ng mandirigma sumunod sa akin. Patayin ang kaaway. Masama. Amang hari. Huwag mag-alala, King Wan. Huwag mag-alala, King Jia. Anak na babae. Ginawa ng anak na babae ang lahat. Ngayon ay nagsasabi ka ng ganito. Masyado pang maaga. Masyado pang maaga. Dapat igalang. Narito na si Ingzun. May pag-asa na ang ating tahanan. Si Xuer ay bumabati kay Yaozun. Salamat, Yaozun, sa iyong tulong. Ang mga tao ng Qingluan ay bumabati kay Yin Yaozun. Ang aking pangalan. Bakit niyo alam ang lahat? Kami ng lahi ng Qingwo. Lahat ng mga ninuno ay nagsusulat ng flauta para sa pagpasa ng banal na bagay. Hindi lang ang mga sundalo ang nakakaalam ng iyong pangalan at kwento. Kahit ang mga batang sa angkan ay narinig na ang iyong kwento. Tinitingala ka bilang pinakamataas. Ganito ang nakasanayan. Hindi ko inaasahan na makalipas ang libu-libong taon. May mga halimaw pa ring nakakaalala ng aking pangalan. Dito, ang lakas ng mga mandirigma ay nasa antas ng tanso at pilak na buto. Ang pinakamahina ay sapat lamang para sa bakal na buto. Mas malakas sila ng kaunti kumpara sa mga karaniwang tao. Maliban kay Yun Sui, Yun Ru at ilang general, medyo mas mabuti sila. Ngunit sa mga sundalo, wala ni isang may kasanayan sa gintong katawan. Lahat sila ay handang ipaglaban ang kanilang lahi hanggang sa kamatayan. Talagang kahanga-hanga. Dapat igalang. Nauubos ang espiritu ng Qingluan. Napakahirap mag-ensayo. Dagdag pa sa mga nakaraang dekada. Hindi lamang kailangang labanan ang paglipol ng mga Diyos. Kailangan ding pigilan ang ibang lahi na sumakop. Kami, ang lahi ng King Si, ay kailangang bumuo ng mga pader mula sa mga buto ng Yuan upang protektahan ang aming lahi. Nagmakaawa kami, Yungzun, tulungan mo ang angkan ng King Si. Kahit isang beses lang. Nagmakaawa kami kay Yungzun. Winasak. Ito ang antas ng pagsasanay. Baka ito na ang antas ng banal na tao sa mga sinaunang alamat. Baka ito na ang antas ng banal na tao sa mga sinaunang alamat. Amang hari. Pangkat ng Qingluan. May pag-asa na. Diyos ko. Isang salita lamang. Ang nagdulot ng pagkawasak ng kaluluwa ng libu-libong mga kulto ng Diyos. Ito ba talaga ang tunay na lakas ng dakilang halimaw? Mga mandirigma.
Dapat tayong humingi ng tulong sa kanila kahit isang beses. Ito ay isang napakalaking biyaya. Hindi tayo dapat humingi ng biyaya at kalimutan ang ating sarili. Bilang mga mandirigma, ang pagtatanggol sa ating lahi ay nararapat na gawin. Kahit na makipaglaban sa mga Diyos na walang hanggan. Tama ang sinabi ni General Yon. Wala na tayong maibabalik sa natanggap na biyaya. Ang pagprotekta sa ating lahi ang ating misyon. Mga tuta ng pamilya ng digmaan ng duwende. Sugod na. Salamat sa iyong tulong, respeto. Lubos na nagpapasalamat si Xuer. Mangyaring maghintay kayo. Pagkatapos ng laban na ito, titiyak na magpapasalamat ang buong angkan ni Xuer sa iyong malaking kabutihan. Ako. Ang tulong ay hindi kailanman isang beses lang. Kanina, iyon ang unang malaking regalo para sa inyong lahi ng Qingjia. Ito ang pangalawang regalo. Ito ay, Diyos ko, ang aking kakayahan ay biglang tumaas ng 3 malaking antas. Ito ay, antas ng Jinxian. Ito ay si Inzun. Mga kapatid, ito ang kaloob ni Inzun. Patayin ang lahat ng mga aso ng Xianzhu. Impossible. Kailan naging ganito kalakas ang angkan ng King Luan? Mabilis, umatras. Agad ipaalam sa Deputy Commander. May pagbabago sa lugar na ito. Nanalo. Salamat sa 2 mahahalagang regalo na ibinigay ni Inzun. Talagang hindi alam ni Xuer kung paano siya makapagpapahalaga sa iyong kabutihan. Ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa angkan ng Qingxi. Ngayon, maaga pa para magpasalamat. Yongsu, kaya mo bang tanggapin ang 3 malaking regalo? Si Xuer ay matapang. Ayos. Sugod. Simulan. Ate Wangwang. Ito ay espiritu. Diyos ko. Ang espiritu ay talagang napakarami. Ate Wang. Tingnan mo. Dapat pahalagahan ang ganitong kabutihan. Ang angkan ng King ay hindi kailanman makapagbabayad. Dalawa. Kapatid na King. Sa pananakop na ito sa King Luan. Ayoko na ng iba pang mga amo. Yongsu at Yunru ang magpinsang babae. Kailangan sa akin mapunta. Gusto kong gawing pinakamataas na alay ang mga ito. Araw at gabi silang kukunin. Magandang mata si Chexeong. Kung ganoon, yung iba pang mga babaeng kumblon na cultivator ay akin na rin. Bagamat ang itsura at pangangatawan nila ay medyo kaunti ang pagkakaiba kumpara sa mag-ina. Ngunit ayos lang kahit marami. Sang-ayon ako dyan. Tiyak na ganito na. Sa oras na yon, maghahati tayo ng mga kumblon magkapatid. Ulat. Mga pinuno mag-report. Masamang balita. Sangguniang Pioneers. Nawasak ang buong hukbo ng Sangguniang Pioneers. Shaigong. Pagsasalita ng walang kabuluhan. Yung mga natirang sundalo ng King Luan. Paano posible na tuluyang masugpo ang aming Sangguniang Pioneers? Huwag ka nang magbula ng kalokohan. Gulo sa isip ng ating hukbo. Patay ka sa akin. Totoo yan. Ginoo, pinuno. Yung angkan ng King Luan ay tila nakatagpo ng magandang pagkakataon. Lahat sila ay biglang lumakas. Lalo na yung lalaking nagpakita bigla. Siya. Sa isang galaw ng kamay, libu-libong mga kapatid ang nawasak. Sa lupain ng Qingxi, manipis ang espiritu. Paanong biglang may lilitaw na cultivator na mas malakas pa sa isang Sanxian? Tiyak na kayo ay nagpakita ng kahinaan at nagmadali. Nasalanta kayo ng ambush, at naglakas loob pang magpaloko dito. Hindi ko kayang gawin yon. Tama ang bawat salitang sinabi ng bata. Kapatid, tila may kakaiba sa bagay na ito. Kailangan kong personal na magpunta at mag-imbestiga. Kung ang taong ito ay may kahit kaunting kasinungalingan, tiyak na aking kukunin ang kanyang kaluluwa, upang ituwid ang batas ng hukbo. CJ, mabilis ka ring bumalik. Dapat igalang ang tribo ni King na mahirap. Walang mamahaling yaman na pwedeng ialay bilang pasasalamat sa iyong kabutihang muli sa aming lahi.
Para kang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi matutumbasan ang utang na ito magpakailanpaman. Ang dalawang magkapatid na babae ay handang magbayad ng utang na ito. Sa buhay na ito, ituturing ka naming Panginoon. Sa buhay na ito, ikaw ang aming yaman. Sa buhay na ito, ikaw ang aking Panginoon. Ako'y alipin at katulong. Liu Qiu. Nais ko lamang na sana'y manatili ka ng mas matagal, upang protektahan ang aking kabataan. May bisita. Sino kaya ako sa kanilang paningin? Ang orihinal na bigas ay isang basura na walang kapangyarihang espiritual. Ibigay ang mahika. Mag-alay ng dalawang magagandang babae. Tapos lumuhod at magmakaawa. Maaaring bigyan ka ng buo at maayos na bangkay ng pinuno. Kahit ang 4 na pangunahing general at 8 pinuno ng mga immortal. Kapag nakita ako, kailangan pa rin nilang gumapang at lumuhod. Ang lakas ng loob ninyo. Ang batang ito ay naglalakas loob magsalita ng kayabangan. Mamatay ka na, pinuno. Ang liwanag ng alitaptap ay naglalakas loob na makipagtagisan sa liwanag ng buwan. At saka, hindi ka man lang alitaptap. Tiyak. Kumalat. Hindi ito possible. Anong makapangyarihang bagay ang ginamit mo? Kailangan bang gumamit ng mahika para sa mga katulad mong walang halaga? 10,000 taon na. Kayo, mga hari ng mga Diyos sa bawat henerasyon, kailangan yumuko at magbigay galang sa aking presensya. Ikaw lang. Ay may lakas ng loob na magsalita. Na walang kahiyan. Isang simpleng naglalakbay ay nagtatangkang magpanggap na makapangyarihang sinaunang nilalang. Hindi ko alintana kung anong uri ng walang kwentang pagkatao ka. Huwag mong hadlangan ang aking ika-32 Diyos na kampo na sumakop sa kinluan. Ito ay isang tiyak na kamatayan. Mamatay ka na. Matigas ang ulo. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman ang aking pangalan. Umuwi ka at sabihin mo sa iyong leader. Simula ngayon, sinumang tao mula sa lahi ng Diyos na mangahas lumapit sa teritoryo ng kinluan ay mamatay. Kung muli kang mangahas, walang alinmang pagdududa na alisin kita sa aming hanay. Hintayin mo ako. Dadalhin ng aking hukbo ang lahat. Tiyak na magiging pira-piraso ka. Anong nangyari, kapatid King? Bakit ka nagkaroon ng ganitong malubhang sugat? May mataas na tao sa Kinluan City na nakaupo sa trono. Talagang may kakayahan. Nawasak na ang aking hanfan sa kanyang mga kamay. Ang taong ito ay hindi karaniwang nag-iisa. Tiyak na may dalang mahalagang kayamanan. Ano man ang kanyang antas ng pagsasanay. Hindi siya makakalaban sa malaking hukbo. Hintayin kong makuha ang mga tao. Kunin ang mahika. Huwag maging padalos-dalos. Ang tao ng kapatid na guro ay mahirap unawain. Sa tingin ko, mas mabuting ipaalam agad ito. Mangyaring ipasa ito sa 8 pangunahing leader at sa 4 na Diyos. Magandang araw, Ginoong Wushuang. Ginoong Wushuang, ganito ang sitwasyon. Shish Gong, ulitin mo nga ulit. Yung mong pari, pinatay niya ako ng libu-libong beses. Hindi to ang sinabi niya. Wasakin ang aming bandila ng kaluluwa. Wasakin ang aming 10,000 bandila ng kaluluwa. At pinagsasaktan pa ako ng malubha. Tanong ko lang, ano ang sinabi niya sa huli? Sabi niya, sa loob ng ilang dekada. Kahit ang mga nakaraang hari ng Diyos ay kailangang yumuko at magbigay galang sa kanya. At sinasabi pa nilang siya ay isang marangal na tao. Unang doble na matagal. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi ko kilala. Hindi ko pa narinig kailanman. Sa ganang akin, maaari ko bang itanong kay Yuan doble na marangal? Ano ang susunod na hakbang para sa ikalawang linya ng ating pangunahing kampo? Gawin niyo kung ano ang gusto ninyo. At saka, huwag na kayong makipag-ugnayan sa akin sa hinaharap. Huwag kayong magmadali sa pagbabalik sa lahi ng mga Diyos. Magandang pag-unlad ang gawin nyo dyan, tandaan nyo. Hahaha. Kapatid King. Sinasabi ko na ang batang iyon ay nagpapanggap. Kaya niyang saktan ka ng malubha. Tiyak na mayroong mahika na nakatago sa kanya. Kung talagang ganun siya kalakas. Bakit siya papayagan na umalis sa huli? May punto ka, kuya. Sa palagay ko. Ang mahikang ito ay ginagamit ng isang beses. Tiyak na may kapalit na buhay. At tiyak na limitado ang bilang nito. Kung tayo'y maglulunsad ng malaking pagsalakay, tiyak na siya'y mamamatay. Sumpaing mga nag-iisa, na naglakas loob na takutin ako. Sa susunod, tiyak na papatayin ko siya. Hindi rin inasahan ng general na ito, na ang mga tanga ay makakasagupa kay Yang Ye. Kung siya'y magalit, delikado tayo. Natatakot lang. Mabuti ang ginawa mo. Mabuti ang ginawa. Sa kasalukuyang sitwasyon. Mukhang hindi pa nagalit si Yao Zuninge. Ito ay isang babala lamang.
Nais ng aking kaharian na pag-isipan kung paano ito dapat ayusin. Ano ang dapat gawin? Bilisan mo. Agad na ipagkaloob ang pinakamataas na regalo. Lahat ng mga gamot at kayamanan, mga banal na armas at lihim na kasanayan. Sa madaling salita, ilagay mo ang lahat ng pinakamagandang bagay para sa akin. At saka, ipadala ang pinakamababa kong paanyaya sa ngalan ko. Dapat itong linawin. Ang ika-32 na kampo ng mga Diyos ay matagal nang nagrebelde. Hindi na sila bahagi ng atin. Wala na silang kontrol sa atin. Huwag sanang ilipat niyang ang galit sa amin. Agad na aksyonan ng aking mga tauhan. Sandali lang. Mahal na hari ng mga Diyosa, tingnan ang sitwasyon ngayon. Mukhang nais ni Yao Zun na protektahan ang King Si clan. Sa palagay ko, dapat agad na ipaalis ang lahat ng mga cultivator ng mga Diyos sa paligid. Palayo sa Qingluan clan, palayo sa Jingluan clan, palayo sa Qingjia clan, kung sakaling magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Ay, tama nga. Ibigay ang utos. Agad na mag-alis ang mga sundalo sa malapit na kampo. Lumayo sa sakop ng Qingluan ng 1,000. Hindi. 10,000. Mula ngayon, tatalikuran ang lugar na ito. Lahat ng mga tagasunod ng mga Diyos ay hindi na dapat makialam sa lahi ng Qingjia. Sinumang lalabag ay mawawasak ang katawan at kaluluwa. Matalino ang aming hari. Mahal na hari ng mga Diyosa, tunay na ang swerte at kapahamakan ay magkasama. Bagamat napakadelikado ng insidenteng ito, may dala rin itong kaunting magandang balita. Oh, isipin mo, mahal na hari, dahil si Yao Zun ay lumitaw sa lahi ng Qingluan. Ito ay nangangahulugang siya ay lubos nang nawala ng pag-asa sa Qingqiu. Kaya't wala na kaming dapat ipag-alala sa pagsakop sa lupain Qingqiu. CJ, ipinapadala ang utos ng hari ng pag-iisa. Ipon ang lahat ng puwersa sa langit na maaari nating magamit. Lunsagin ang lugar ng Qingqiu. Ang sakop ng Qingqiu na libu-libong milya ay sa atin na. Iyan haha. Aing Zun, Qingqiu. Naglabas si Reyna ng Qingqiu na si Bairan. Ng pinakamataas na antas ng utos ng pagpatay, nangangalat, na ninakaw mo ang pinakamahalagang bagay. At nakipagsabuatan sa mga angkan ng engkanto upang lipulin ang Qingqiu. Nangakong sa loob ng 3 araw, mapapansin ang mga bagay na nagmamana sa Qingqiu. Ikaw at ang mga engkanto ay papatayin. Lene, hanggang ngayon, nananatili pa ring bulag sa katotohanan. Ang sinasabi niyang pamana ay marahil ang espada na ibinigay ko kay Baijin noong mga nakaraang taon. Gamitin ang mahalagang hiyas na ibinigay mo upang patayin ka. Talagang napakabodong ng reyna ng Qingqiu. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanilang dating hari ng Baijin sa ilalim ng lupa kapag nalaman niya ito. Sige na, huwag na nating pag-usapan sila. Tingnan mo. Ano ito? Ito ang sinasabing pambihirang mga diamante. Ito ang siyam na pag-ikot na elixir ng mga pambihirang kasanayan. Mga likha ng Diyos. Sure. Hindi pa nakakita mula nang siya'y isilang. Ngunit sa pagkakataong ito, bigla akong nakakita ng napakarami. Na ipinadala ng hari ng lahi ng mga Diyos, na nagbigay ng maraming walang kwentang paliwanag, na sinabing hindi nila sinasadyang maapakan ako. Lahat ng ito ay mga paghingi ng tawad. Umaasa silang hindi ko sisihin ang lahi ng mga Diyos. Dagdag pa, sinabi rin nilang inalis na nila ang lahat ng malalaking hukbo malapit sa Qingluan. Naghahanda ng buong lakas na atake sa Qingqiu. Qingqiu, malapit nang masira. Dapat igalang. Salamat po. Salamat po sa pagprotekta kay Xuer at sa buong Qingxi na lahi. Nangangako si Xuer para sa buong lahi ng Qingxi, na igagalang at pararangalan ka sa bawat henerasyon. Itinuturing ka bilang Diyos. Sige na. Tumayo ka. Hindi mo na kailangang lumuhod ng basta-basta sa hinaharap. Dahil tapat ka sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Ang mga bagay na ito ay yun na. Ibibigay mo ba sa akin lahat? Yung mga ito sobrang mahal na. Snow. Hindi kayang tanggapin ni Snow. Matagal nang walang silbi sa akin ang mga ito. Hindi naman pwedeng itapon, di ba? Sige na. Tanggapin mo na, mabilis. Huwag ka nang magpumilit pa.
Ano ba yung mga walang kwentang malakas na cultivator? Lahat sila umaasa lang sa mga magic treasure para magpanggap na malakas. Mga kabalyero ng King Luan, mga kabalyero ng King Wan, mga kabalyero ng King Si, agad ilabas ang inutil na yon. Kung hindi, mamamatay tayo sa buong King Luan ngayong araw. Aking magtatangkang pumatay pa rin. Ngayon, papatayin ko kayo. Ikaw, inutil. Daring kang gumamit ng legal na paraan para lokohin ako. Magpasalamat ka sa kamatayan. Sa siyam na bahagi ng aking buhay, hiling ko ang banal na espada ng angkan ng mga Diyos. Putulin ang langit. 5,000 mandirigma ng mga Diyos. Makinig sa aking utos. Ihandog ang lahat ng inyong espiritu. Sama-samang ipagpanday ang banal na espada. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng mga Diyos? Napakabagsik naman ito. May pag-asa pa ba tayong mabuhay? Hahaha. Walang kwenta. Mamamatay ka ngayong araw. Ang santong espada ng pagputol ng langit ay hindi lang kayamanan ng ating lahi. Ito rin ay pinagsama-sama ang lakas ng 50,000 cultivator. Kahit na may kakayahan kang maging malaking low golden immortal, at may dala kang langit na mahikal na yaman, ikaw ay tiyak na mapapabilang sa kanilang kamatayan. Kasama ang buong angkan ng Yanlon sa ilalim ng santong espada ng pagputol ng langit. Sword of Heaven Slaughter. Bagsak. Lene. Ganito lang. 2 daliri lang ang nagwasak sa Sword of Heaven Slaughter. Diyos ko. 1 daliri lang. Sa isang iglap pinatay ang libu-libong mga cultivator ng lahi ng mga Diyos. Ang taong ito ay tiyak na may kapangyarihang kasintaas ng langit. Baka kahit ang mga hari ng mga Diyos sa nakaraan ay hindi makakapanalo. Magtakbuhan na kayo. Gusto niyong tumakas? Dahil naglakas loob kayong dumating. Mamatay na kayo dito. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung mga bagay na gaya ng mga magic treasure, ay hindi na ginamit ng aking katawang espiritu noong ilang daang libong taon na ang nakalipas. Dapat talagang karapat-dapat ang mga sinaunang pinuno. Sa isang iglap, ang lahat ng mga demonyo sa loob ng King Jia ay tuluyang nawala. Mula sa araw na ito, walang ibang tao mula sa lahi ng mga Diyos sa paligid ng King Si. Maaari na kayong umusad kagad. Makuha ang lahat ng nawalang teritoryo. Salamat sa iyong tulong, O Ginoo, sa pagliligtas sa aming King Luan. Salamat sa iyong tulong, O Ginoo, sa pagliligtas sa aming King Luan. Tahimik na. Sa wakas, ang aming lahi ng King Si ay tahimik na. Mula ngayon, wala nang pagsalakay mula sa mga Diyos ang King Luan clan. Lahat ng nawalang lupain ay maibabalik na. Lolo. Manika. Bata, sakay. Mabait ang bata. Ito ay si Ginoong Yinye, ang dakilang Diyosa. Dapat mong laging tandaan ang pangalang ito. Hintayin mong lumaki ka. Ipapaalala mo sa iyong mga susunod na henerasyon. Dahil siya ay ang malaking tagapagligtas ng ating lahing King Luan. Sa pagkakataong ito, ang ating angkan ng King Wo ay muling mababawi ang lahat ng nawalang lupa at ganap na masusolusyonan ang lahat ng banta mula sa mga dayuhang Diyos. Kaya't nagkaroon tayo ng ganitong kapayapaan at kaayusan ngayon. Lahat ng ito ay dapat ipagpasalamat kay Ginoong Yinye Yaozun. Mga opisyal ng King, lumuhod. Sige na, hindi na kailangan pang lumuhod sa akin. Sapat na ang ginawa ninyo kanina. Alam ko na ang inyong intensyon. Tumayo na kayo. Ginoong Yinzun, ang inyong malaking kabutihan. Kahit ilang beses pa akong lumuhod, hindi ito labis. At saka, iba ang pagkakataong ito. Ito ang pinakamataas na ritual sa aming King Jia na angkan. 3 pagyuko, 6 na pagsamba, 9 na pagtama. Hayaan niyong Siksuer kasama ang mga opisyal ng King Jia ay bumati sa inyo. Salamat, Ginoong Yinzun, sa pagligtas sa aming angkan ng King Luan. Pangalagaan mo ang aking mga mamamayan. Pagpalain mo ang aking lupain. Ang mga tao ng King Si ay mananatiling nagpapahalaga sa dakilang biyayang ito sa bawat salinlahi. Mabuti. Tinatanggap ko ang regalong ito. Tumayo na kayo. Ganti. Kagalang-galang na Ginoo. Mahal na Reyna.
Ang angkan ng King Q ay nagpadala sa aming lahi ng isang agarang hiling ng tulong. May mukha pa silang humingi ng tulong sa aming lahi. Ate Wang, mahal na Ginoo ng mga demonyo. Talaga bang sinabi yon dati? Kailangan nating ipadala ang napakaraming mga alamat na kayamanan sa atin. Nga. Hey. Tapos na. Nagmumuni-muni si Wang Jai. Brewer. Huwag kang magbiro. Si Ginoong Ying ay nagpapahinga sa likod na silid. Huwag mo siyang hayaang marinig. Natatakot ako kay Shigong. Sa tingin ko, talagang gusto ka ni Ginoong Yao. Ito, paano mangyayari yon? Anong karapatan ko? Saan ako karapat-dapat kay Ginoong Ying? Nais lamang na makasama siya. Bilang alipin o katulong, sapat na ang aking kasiyahan. Hindi na ako nangangarap ng iba. Ay naku, Ate Wang. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Tungkol sa pagiging alipin o katulong, hayaan mo na akong gawin ito. Kailangan mong maging mas matatag. Hahaha. Mukhang si Prinsesa Ru ay may gusto kay Ginoong Yingzon, di ba? Ay. Saan? Wala namang ganun. Wala akong ganitong swerte tulad ng sa kapatid na babae ko. May kamalayan ako sa aking sarili. Ikaw. Mahal na hari, ang King Q ay halos napasok na ng mga Diyos ngayon. Sa ganitong bilis, takot akong hindi lalampas ang isang buwan. Ganap na itong magiging lupain ng mga Diyos. Ngayon, ang reyna ng King Q ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang. Nagpadala ng tawag ng tulong ang mga demonyo. Ano ang balak niyong gawin bilang tugon? Kung hindi sila pinilit si Ingzun na umalis, hindi sana nagkaroon ng ganitong kapahamakan. Sila ang may kasalanan. Walang dahilan para maawa. Ano ang ibig niyong sabihin? Ay. Ito ay hindi isang sagot para sa King Q, kundi isang pagsasaayos para sa angkan ng pansay, na may kinalaman sa pakikisalamuha at pamumuhay sa aming lahi. Naiintindihan ko na. Dapat talagang bigyang pansin ang bagay na ito. Mahal na Ginoo, dahil hindi sumasagot ang aming lahi sa King Q, at hindi rin nagbibigay ng suporta, ang matandang lingkod ay aalis na. Hindi. Kailangan pumunta. At kailangan ko pang pumunta ng personal. Kailangan kong makita ito ng aking sariling mata. Ang mga makapangyarihan sa King Q. Ngayon, makakagawa pa ba sila ng inday ng tawanan? Tayo na, bumangon na. Huwag mag-alala. Alam ko ang iyong mga alalahanin. Natatakot ka na pagkatapos kong umalis. Babalik ang lahi ng mga Diyos. At natatakot ka ring mawalay ang tigre sa bundok. Tama ba? Ang banta ng lahi ng mga Diyos ay maliwanag. Ang kaguluhan sa loob ng mga demonyo ay nasa dilim. Huwag kang mag-alala. Dahil alam na ng mga engkanto na nandito ako sa Qingluan Clan, hindi na sila magtatangkap ang umatake. Bukod pa rito, ninakpan ko na ang kapalaran sa buong sakop ng Qingluan. Kahit na ang mga engkanto o ibang demonyo ay mapilit na umatake. Kahit pa ang mga engkanto at demonyo noong 1,000 taon ay dumating mismo, wala nang magagawa. Bukod pa rito, ang pinagmamalaki ng angkan ng King Q ang kanilang mga ninuno. Dapat nang kunin muli. Ito ang sinasabi niyo. Kapag nailabas ang pinakabanal na yaman ng ninuno, maaaring mapuksa ang immortal na lahi. Mapapaniwala si Inke. Karamihan ng aking teritoryo sa King Q ay nasakop na. Ang mga mamamayan ay nawawalan ng tahanan. Malubha ang pinsala sa mga sundalo. Kung magpapatuloy ito, baka ang kabisera ay masakop na ng mga Diyos. Mahal na Reyna, pakiusap, huwag magalit. Ang pangyayaring ito ay hindi namin inaasahan. Matapos ilabas ang mahalagang yaman ng aming ninuno, talagang nagkaroon ito ng magandang epekto, nakapagpatay ng maraming mga tagapagsagawa ng lahi ng mga Diyos. Ngunit, mayroon pa rin kaming isang ninuno na kayamanan. Ang mga tagapagsagawa ng lahi ng mga Diyos ay nagmula sa lahat ng dako. Walang sapat na kakayahan. Kung gayon, ayon sa iyong nais, dapat na sumuko na lamang ang King Q. Maghihintay ba kayo hanggang sa masakop ng hukbong engkanto ang lungsod? Kayo ay pawang mga pangunahing opisyal ko sa King Q. Hindi na ba kayo makaisip pa ng paraan? Talagang titigan na lang ba ninyo ang pagkawasak ng King Q? Ito. Sabi na Hindi kaya. Hindi kaya mula simula hanggang dulo. Lahat ay nagkamali kay Inye. Pinrotektahan ko ang King Q sa loob ng 100 taon. Tinulungan ko kayong makaligtas ng maraming beses. Nawala ang aking kapalaran. Tiyak na abuso ang mga Diyos. Titignan ko kung paano kayo tutugon. Inye. Nasaan na si Inye ngayon? Your Majesty. Your Majesty. Second-last investigations. Si Daisuke El Maldito Yingyi si Yuni la Tribu Qingluan. Co-official. Si Daisuke Dispus di Yingyi si Yuni la Tribu Qingluan. Few bastant reconocido por El Rey Qingluan Ru. Yeah. Sinasabing ang Qingluan ay sinasamba bilang Diyos sa buong bansa.
Kagalang-galang na hari. Matapos sumali si Inye sa lahi ng King Luan, biglang nagbago ang takbo ng digmaan para sa lahi ng King Luan. Sa kanyang sariling lakas, pinuksan niya ang libu-libong mga sumasalakay na lahi ng mga Diyos. Ang mga lahi ng mga Diyos ay nag-urong mula sa malinis na lupa ng King Luan. Kamakailan, matagumpay na naibalik ng King Jiao ang lahat ng nawalang teritoryo. Salanin niyo ang inyong mga sarili. Kung hindi ako nakinig sa inyong mga salita, kung hindi ako nakinig sa inyong mga chismis, mapipilitang umalis ang aking tagapangalaga ng King Q. Sumpa ng mga Diyos ay malapit nang dumating. Ang kayamanan ng aming mga ninuno at ang batas ng aking kapatid ay nagpoprotekta sa buong lugar. Ako at ang mga mamamayan ng King Q ay hindi ba dapat mawala ng tahanan? Tungkol sa mga isda at karne sa ilalim ng espada ng lahi ng mga Diyos. Mahal na hari, kalmahin mo ang iyong galit. Mayroon na akong mahusay na plano. Tiyak na maibabalik si Inye sa aming lahi. Totoo ba? Ang mahusay na plano ng matandang ministro ay hindi maaaring maghintay si Inye. Siguradong babalik siya. Patuloy na magiging kapaki-pakinabang sa aming King Q. Hahaha. Hahaha. Ikalawang matanda. Mukhang hindi ganun kasimple ang bagay na ito. Matagal na tayong nagkakaalam. Una, sinaktan natin siya ng labis. Tapos may annulment pa. At ngayon, hinahanap-hanap pa siya at pinapabagsak. Nakaaway na tayo ng tao. Mahal na hari, huwag magalit. Hayaan niyong ipaliwanag ko ng mabuti. Hayaan niyong ipaliwanag ko. Hayaan niyong ipaliwanag ko ng mabuti. Mahal na hari, ang aming angkan ay matagal nang nagpadala ng mga sulat ng tulong sa mga pangunahing lahi ng mga demonyo. Ang mga lahi ng demonyo ay magpapadala ng mga sundalo upang tumulong sa King Q sa lalong madaling panahon. Ayon sa balita mula sa King, ang King Luan Hui ay nagpadala ng mga tao upang humiling na manatili siya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Ikalawang matandang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo naman ako pinapapabalik sa aking sulat ng paghihiwalay, di ba? Magsasagawa ka ba ng paghingi ng tawad sa harap ng lahat ng mga lahi ng demonyo? Paano ko magagampanan ang paglapastangan sa kapangyarihan ng langit? Mahal na hari, napakahalaga ng iyong katawan. Ginto at mahalagang sanga. Paano ka magpapakumbaba sa taong iyon, si Inye? Sa oras na yon, kailangan mo lamang sumabay sa Agos. Bigyan si Inye ng isang pagkakataon. Mas mabuti na yon. Mabilis, gawin mo na ito. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Ang malamig na damdamin ng taglagas ay naging ganito. Nakakalungkot at nakakatawa. Nakakainis. Ako ay sugo ng lahing Red Python. Sa pagkakataong ito, naglakbay ako ng malayo upang dalhin ang aking mga tao. Upang humiling ng tulong para sa iyo. Ngunit hindi niyo ako pinapayagang pumasok sa lungsod. Haha, masyadong mahina ang lakas ng mga tao dito. Hindi ka karapat dapat pumasok sa syudad. Hindi rin kailangan ng King Q ang tulong ng mga maliit na tribong gaya niyo. Umalis na kayo. Ikaw. Anong ikaw? Kahit na hindi gaano kalakas ang King Q, isa pa rin ito sa 8 sinaunang pangunahing tribo ng mga halimaw. Kailan? Naging karapatan niyong mga maliit na tribo ng mga pulang ahas na magdikta. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip ng mga pula na aso. Nanghihiram lang sila ng dahilan para makatulong. Para magkaisa laban sa pag-atake ng mga liwanag. Tumigil ka na dyan. Kahit maliit na grupo, nagmamayabang pa rin. Lene, grupo ng mga aso. Malaking grupo, nagmakaawa ng tulong. Ngunit itinaboy ang mga tao sa labas ng pinto, isang malaking lahi ba ito? Nasalanta ng mga ninuno. Naiwan na lamang ang isang sulok ng kabisera, isang malaking lahi ba ito? Sino ka? Sino ang may lakas ng loob na hamakin ang aking lahi ng King Q? Hindi paggalang sa utos ng nakaraang hari ay itinuturing na hindi makabansa. Ang pagtalikod sa salita ay itinuturing na hindi tapat. Ang pakikinig sa mga mapanlinlang na salita ay hindi makatawid. Ang pagbabayad ng sama sa kabutihan ay hindi makatarungan. Tulad ng inyong lahi sa King Q na hindi makatawid at hindi makatarungan. Hindi tapat at hindi mapagmahal sa magulang. Hindi paganap na nawasak ng mga ninuno. Ito ay dahil sa kabutihan ng mga ninuno. Matapang. Ito ang kabisera ng King Q. Bakit ka nagmamalaki, maliit na bintana? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Dumarating na ang takdang panahon ng King Q. Titignan ng bawat lahi ng mga demonyo kung paano kayo. Kaya't pumayag silang tumulong. Sama-samang harapin ang pagsubok. Ganito ang inyong saloobin sa paghingi ng tulong mula sa King Q. Tama. Halos nasakop na ng mga Diyos ang King Q. Bakit kailangan pang magpanggap? Kung hindi dahil sa mga Diyos. Matagal nang bumagsak ang inyong kabisera. Imbes na mag-isip kung paano labanan ang kaaway. Nagmumukmok pa kayo sa pag-aaway sa kapwa. Talagang nakakainis. Tama nga. Humingi tayo ng tulong. Nagsimula na namang ganito. Malalaking angkan, manatili. Maliliit na angkan, umalis. Sa hinaharap, sino pa ang tutulong sa King Q? Mapanganib na rebelde. Sino ka ba talaga? Nag-udyok ka pa sa mga halimaw na mag-alsa. Kamakailan lang nila ako pinalayas. Naglabas ng pinakamataas na warrant. Nais akong gawing pira-piraso. Aba. Hindi na nila ako makilala. Ano? Siya ang makapangyarihang nilalang ng lahi ng mga demonyo. Ngayon ng aming reyna, itinuturing na Diyos. Sinasabing sa lugar niya, hindi makalapit ang mga manginibig ng angkan ng mga engkanto ng milya-milya. Oh, ikaw ang inutil na si Inye. Lumapit kayo. Ang taong ito ang pangunahing wanted sa aming angkan. Makipagtulungan ka na. Dalhin mo na siya.
Ngayon ay naintindihan ko na. Bakit bumagsak ang King Q sa ganito? Mga hangal na baboy. Lene, libu-libong mga immortal na mandirigma. Sa isang pindot lang, mamamatay na sila. Itong mga tanga sa King Q. Magsasagawa pa ng aksyon laban dito. Sa loob ng pahinga. Sa loob ng pahinga. Ilagay ang mga sandata. Maaaring patawarin ko kayo. Kung hindi, putulin ang inyong mga braso. Isang hininga. Ikaw, baliw. Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Tingnan mo ang iyong walang kahiyang anyo. Isang simpleng mukhang walang silbi. Nakangahas ka pang magbanta sa amin. 3 hininga. Ang aking braso. Patayin mo siya. Bilisan mo, patayin mo siya. Siya. Hindi man lang siya gumalaw. Sa isang iglap, pinatay ang napakaraming magagaling na sundalo. Ganitong kapangyarihan. Kung makakakuha ako para sa aking lahing Wang Yu, tiyak na hindi kami matatakot sa anumang panganib. Matapang na kriminal. Hindi lamang mo hindi sinunod ang aking mga utos, kundi naglakas loob ka pang umatake sa mga gwardya. Mukhang sawa ka na sa buhay. Talagang kamukha mo ang iyong ama na si Bai Ming. Pareho kayong ganyan. Napaka-ignorante. At naglakas loob pang insultuhin ang aking ama. Pinatay kita. Umalis ka. Ikaw na walang silbi. Wala kang karapatang mamatay sa aking mga kamay. Diyos ko, isang simpleng galaw lang, at nagdulot ng ganitong kalakas na pinsala. Pati ang kapangyarihan ni General Bailey ay nawasak pa. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Mga kapatid, tayo na. Sabihin mo kay Baibo, bumalik na si Inye. Narinig ko na si Inye, ay pumasok na sa kabisera. Malaki ang ingay. Nabasag ang 2 braso ng mga sundalo sa bayan. Dosenang mga mandirigma. Ang naging pilay. Nawasak din. Ang kakayahan ni Xiaowei Bailey. Ang mga ganitong gawain. Lahat ito ay ginawa sa harap ng 7 o 8 sugo ng mga demonyo. Itong si Inye ay talagang napaka-bold at walang takot. Akala ko sana ay mapapatawad ko ang kanyang mga nagawang kasalanan. Basta't siya'y handang bumalik sa King Q. Maari siyang makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa ngayon, tila hindi na. Talaga bang? Hindi niya pinapansin ang aking lahing King Su. Pakiusap, His Majesty, bigyan ng matandang ministro at si Haixin ng katarungan mula kay Bailey. Huwag kang mag-alala. Ikalawang matanda. Pagkatapos ng plano, tiyak na gagawin ni Gu ang lahat para sa'yo. Para maibalik ang kanyang dangal. Pero sa ngayon, hindi pwedeng magpadalos-dalos. Sa pagtulong na ito, ang bawat lahi ng demonyo ay sumuporta sa King Q. Nakatutok ito sa paglutas ng krisis ng mga immortal. At ang paglutas sa krisis ay dapat siya ang pinakamahalagang bahagi. Huwag mag-alala, mahal na hari. Malinaw sa isip ng matandang lingkod. Ang planong ito ay tiyak na magiging perpekto. Mayroon akong buong tiwala. Sa pagkakataong ito, talagang bumagsak ang King Q. Sa loob ng 10 araw, 10,000 lupain ang nawasak. Maraming teritoryo ang nasakop. Saan mang dako, may mga namatay, may mga nasugatan. Nakatakas ang mga nakatakas. Sino ang nagsabi na hindi? Ang King Q ay nagmamalaki sa sinaunang panahon. Mga inapo ng 8 malaking halimaw. Ngunit ngayon, ganito ang kalagayan. Talagang nakakatawa. Hindi ito kasalanan ng iba. Sila ang nagdala sa sarili nila. Kayo, nandito kayo. Tama kayo. Sa pagtugon sa panawagan ng King Q, napaka-aktibo. Sa loob ng ilang araw, umabot na ng hindi bababa sa ilang dosenang tribo. Bakit? Lahat ba ay natatakot na mawasak? Dapat igalang, Ginoo. May mga bagay kayong hindi alam. Kami pong mga tao dito ay nandito lang para mag-enjoy. Sa nakaraang 100 taon ng King Q, dahil nandyan kayo, mataas ang tingin sa sarili. Nang aapi ng mahihina, hindi kaunti ang pang-aapi sa ibang mahihinang lahi. Hindi kayo naglakbay ng napakalayo dito. Hindi lang para makapanood ng kasiyahan, di ba? Mula sa lahing Lexi, sa utos ng ika-14 na napinuno ng lahi, nais naming anyayahan si Ginoong Yingzun, na sumali sa lahing Lexi, na may isang salita magkasama sa hari. Pagsasama ng mga salita. Ibinabahaging pagsasama ng mga Thunder Hino, 10,000 milya ng mga bundok at ilog. Reyna ng Moonlight Spirit na si Yulu, nagmakaawa kay Ginoong Yingkao. Pangalagaan ng tribo. Reyna ng Jade Face Spirit na si Huli ay nagmamakaawa. Mga Ginoo at Ginang, hindi pa nga ako nagdeklara, Wang Ling. Huwag kayong magmadali sa pagyuko. Nabulag na ang mga mata mo. Ang King Q ay nasa huli na nitong lakas. Sikson yan ay humihinan na lamang. Karapat dapat ba kaming magyuko? Kami ang dapat magyuko. Dahil kami ay mga pinuno ng lahi ng mga demonyo. Gino Yinye. Ay. Walang hiya. Sino nang magtatangka na maging walang galang?
Ang King Q ay mula pa sa sinaunang panahon. Sige na, sige na. Huwag nang gamitin pa ang luma at paulit-ulit na kwento tungkol sa mga ninuno mula sa sinaunang dugo. Yung mga luma at walang kwentang linya na yan, kahit nasa purong dugo ng sinaunang lahi, o sa teritoryo, o sa lakas, kami na narito kalahating lahi, ay higit na nakahigit sa King Q. Nakaluhod sa inyong hari. Hindi ba kayo nahihiya? Ngunit ngayon sa buong mundo, sino ang hindi nakakaalam? Ang King Q ay nasa matinding panganib na. Bakit pa kayo nagmamalaki? Tama nga. Kung talagang may kakayahan kayo sa King Q, bakit pa kayo humihingi ng tulong sa amin? Talagang makapal ang mukha ng inyong Reyna Bayran. Sobrang kapal na nga. Ikaw, kayo. Sige na. Ang utos ni Shigong Puwang. Ilagay mo lang dyan. Tignan mo na lang sa ibang pagkakataon. Ngayon, hindi ko narinig ang tungkol sa'yo. Hindi mahalaga kung ano ang iyong katayuan. O gaano kakalakas. Ngunit sa nakaraan, ikaw ay isa sa mga tao ng King Q. Paano mo magagawa ito? Tama na. Noong una, sinaktan mo ang aking mga tao. Nilapastangan mo ang aking pangalan. Nais mong magpataw ng parusa. Palayasin mo ako palabas ng bansa. Naaalala mo ba na ako ay taga King Q? Nang makita kong mababa ang iyong posisyon, hindi kita papatayin. Ang pagtitipon na yon ay ililipat bukas. Sige na. Pwede ka nang umalis. Ikaw, nangahas kang punitin ang utos ng hari. Umalis ka. Sige na. Lahat bumangon na. Hahaha. Ginoong Yinye, mangyaring maupo kayo. Huwag hayaang maabala ng mga maliliit na tao ang inyong kalooban. Yu, pakiusap mula sa aming lahi ng Lakesea, 5 taong gulang. Tingnan mo. Sige na. Hindi na kailangan pang magsalita ng iba pang kondisyon. Wala akong interes sa mga yon. Nangako na akong protektahan ang lahi ng King Luan para kay Baixue. Kaya't hindi ako magbabago ng isip. Kung tunay kayong nagtutulungan, maaaring makipag-ayos kay King Jia. Kapag muling nakaharap ng panganib, ako ang tutulong sa inyo. Maraming salamat po sa kabutihang loob, Ginoo Yingzon. Magtiwala po kayo, Ginoo Yingzon. Sa pagtitipon bukas, kami ay susunod sa inyo ng buong puso. Sino ba? Dapat agad pumasok ang bawat lahi ng mga demonyo sa palasyo para sa pulong. Sila'y naglakas loob na labanan ng utos. Mahal na hari. Sabi nila wala silang oras ngayon. Kailangan nilang bumalik bukas ng hapon kapag may oras na. Ako ay mula sa King Q, isang inapo ng sinaunang dugo. Isa sa 8 lahi ng mga demonyo. Sino ang may lakas na hindi maggalang? Ano ang lakas nila para labanan ang utos? Yu, si Inye. Siya ang nanguna sa paglabag sa utos. Kahit na sinunog pa ang utos ng hari. Pinalo ang mga nakabababang opisyal. Walang galang. Itong si Yinye. Para siyang naghahanap ng kamatayan. Ipadala agad si Bai Ming at Bai Chen sa palasyo. Yinye, ang mata ni Yuan Jun ay nakatingin. Nagmamaliit sa batas ng hari. Isa siyang isang walang kwentang rebelde. Ngunit ngayon, ang sakuna ng mga Diyos ay hindi na pwedeng ipagpaliban. Kung siya ay mahuli ngayon. Natatakot ako. Huwag mag-alala, mahal na hari. Mula nang pumasok ang batang ito sa kabisera. Paulit-ulit na lumalabag sa utos. Iba't ibang provokasyon. Kung sa oras na ito tayo ay mananahimik pa, mawawala ang dangal ng King Q. Masisira ang dangal ng King Q. Ang ibang mga lahi ng demonyo ay tiyak na magkakaroon ng masamang balak. Ngunit kung ngayon ay parusahan si Inye, dapat siyang hulihin at ikulong. Sino ang tumulong sa akin na itaboy ang mga cultivator ng Diyos mula sa King Q? Huwag mag-alala, mahal na hari. Mayroon na akong plano upang harapin ito. Tiyak na walang kapalpakan. Sa loob ng lungsod ng King Q, paano magkakaroon ng ganitong matinding amoy ng pagpatay? May kakaibang nangyayari. Kahit na ang King Q ay tanging natitirang sulok ng kabisera na sinakop ng mga Diyos. Nandito ang aking mahika. Mahihirapan ang mga Diyos na lumapit. Paano magkakaroon ng amoy ng pagpatay na tanging sa mga Diyos lamang? Maganda ang pagkakasagawa ng bagay. Dapat kayong gantimpalaan, kayong dalawa. Huwag mag-alala, General. Lahat ay isinasagawa ng maayos ayon sa plano. Ngunit hindi ko alam ang tungkol sa iyong ipinangako. Paalisin si Inye. Sirain ang mahalagang bagay. Sa araw na bumagsak ang kabisera ng King Q, papalagpasin ko kayo. Bayran o Bayran, alam mo ba na ang mga matatanda mong pinagkakatiwalaan ay matagal nang sumanib sa lahi ng mga Diyos? Lene, mas magiging kawili-wili ang pagkikita sa Jinluan Hall bukas. Ang grupong ito ay labis na mayabang. Hindi sila dumalo sa umagang pagpupulong. Para bang hindi nila kami pinapansin ang malaking angkan ng King Q. Bakit ka nakatunganga? Bakit hindi pa kayo nagmamadali?
Hindi ba't gusto niyong hintayin ang mga opisyal ng King Q? Huwag na sanang maghintay pa ng kalahating oras. Hindi pwede. Iulat sa kanyang kamahalan, ikalawang matanda. Mula pa kaninang umaga, kami ay nagpadala na ng mga tao para mag-udyok. Hanggang ngayon, ikasyam na ito. Mag-udyok pa. Kung hindi ka pa rin darating, dadalhin kita sa Golden Honey Palace. Dadalhin. Kayo sa King Q. Ilan na lang ang mga sundalo ninyo na kayang hulihin kami? Lene. Ang malaking King Q ay puno ng mga hangal at mababangis na hayop. Walang modo. Ito ang pangunahing bulwagan ng King Q Jinluan. Tinatanggap ang inyong mga maliit na sugo, Yuan Li. Sapat na. Nasaan si Inye? Bakit hindi siya dumating sa pulong? Nagsabi na siya. Sinabi ni Ginoong Ying na hindi siya maganda ang pakiramdam kaninang umaga. Kapag siya ay may oras, darating din siya. Kung wala kayo ni Ginoo Yizon, hindi kayo makakapagdaos ng palasyo. Maghintay na lang kayo ng tahimik. Mga mapagmataas, para kayong naghahanap ng kamatayan. Mga tao, arestuhin niyo sila. Huhuhu. Gusto nilang manlaban. Bakit kayong mga taga King Q, mula ulo hanggang paa, mga hangal na baboy? Hindi ba kayo nag-isip bago gumawa ng bagay? Tama ba talaga ang pagkaintindi nyo? Sino ba ang humihingi ng tulong? At sino ang humihiling na magtagpo? Ikaw. Kung humihingi ka ng tulong, ibaba mo ang iyong postura. Halos ka nang naging asong walang tahanan. At nagmamataas pa rin ang mukha. Parang walang pakialam. Para kanino? Tumahimik ka. Hush, mahal na hari. Itong mga pasaway na ito. Hayaan mong ako na ang tumutol sa kanila. Sugo ng lahi ng Lexi. Mali na mali ang iyong sinasabi. Ang kapahamakan ng mga Diyos ay kapahamakan ng lahat ng mga halimaw. Hindi lamang ang King Q ang nahihirapan. Kung ang malaking lahi ng King Su ay mawawasak. Paano kayo magkakaroon ng lugar na tatayuan? Tama iyon. Lahat ng lahi ng mga demonyo ay parang mga balang sa isang lubid. Kung wala ang King Q, susunod na mawawasak ay kayo. Ang pagtulong ng buong puso sa King Li ay para sa sariling kaligtasan. Sariling kaligtasan. Hahaha. Mukhang kailangan niyong mawalan ng pag-asa. Si Yunzun niya mismo ang nangakong personal na makipagkaibigan sa clan King Luan na hindi tayo magkakaroon ng problema. Anong? Ano? Tama. Sang-ayon ako sa kanila. Hindi lang sa kanila. May 20 iba pang malalaking angkan. Yinye, ikaw. Sa loob ng 4 na dagat at 8 hangin, tanging ikaw, King Q, ang wala sa aking pangangalaga. Sumpa ng mga Diyos, kayo na ang magdusa nito. Ano ang dapat gawin? Kung hindi tutulungan Inye ang King Q, paano natin malulutas ang sakuna ng mga engkanto? Ngayon, ang bawat lahi ng demonyo ay nasa pangangalaga ni Inye. Hindi ba tayo na lang ang nag-isang target ng atake? Kung sakaling totoo yon, kahit ang ating mga ninuno ay hindi makakatulong ng mag-isa, mahihirapan tayong mapanatili ito. Ano ang dapat nating gawin? Kung totoo man si Inye, mawawasak talaga ang King Q sa kamay ng mga Diyos. Itong dalawang salbahe. Hindi ba't lagi nilang sinasabi na mayroon silang perpektong plano? Tinitiyak na walang magiging problema. Bakit hindi pa sila nagsasalita upang ayusin ang sitwasyon? Mga kaibigan, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ni Inye. Kami ng lahi ng mga demonyo, mula pa noong sinaunang panahon, ay patuloy na inaatake ng lahi ng mga Diyos. Nasa panganib na parang mga itlog. Paano kami makakapayag na hindi tumulong sa oras ng pangangailangan? May kakayahan si Inye. Ngunit ang inyong mga lahi ay may libu-libong milyang distansya sa isa't isa. Kung sakaling maghiwalay ang mga Diyos at umatake ng lihim, paano naman makakapagpigil ang isang tao tulad ni Inye? Hahaha. Nakakatuwa, nakakatuwa. Alam mo pang ang pinakamainam na paraan ay ang atakehin ang isip. Mukhang hindi pa kayo ganap na bobo. Sayang na, kasi masyado pa kayong kulang sa kaalaman tungkol sa akin. Sa isang hininga, maaari kong tawirin ang kalangitan. Kahit na may libu-libong milya, kayang-kaya ko ito sa isang iglap. Pwede kong lipulin ang daan-daang libong mga cultivator ng mga Diyos. Sa aking paningin, ang mga hari ng mga Diyos sa nakaraan ay parang mga langaw. Paano ko sila papayagang mapahamak? Sa oras ng malaking panganib. Ngayon, huwag mong gawing labis ang iyong pang-aapi. Sumang-ayon ang mga lahi na dumalo sa pagtitipon. Hindi ka basta-basta makakapagpaniwala sa mga salitang iyon. Mga Ginoo, ngayon, hayaan niyong maging tapat ako sa inyo. Ang panganib ng lahi ng King Q ay narito. Kailangan ng bawat lahi na magpadala ng tulong. Kung hindi, bago bumagsak ang lahi ng mga Diyos sa King Q, tiyak na magpapadala ako ng hukbo upang salakayin kayo. Magkaisa tayo sa buhay. Kung magkaisa tayo, magkaisa rin tayo sa kamatayan. Walang sinuman ang aasang makakabuti. Tama. Nasa King Q ang mga naunang yaman ng mga ninuno. Kung kinakailangan, mamatay man ang isda, sisirain ang pamingwit. Siguradong magdudulot ito ng malaking pinsala sa inyo. Lene,
Nagsimula na namang magbanta. Ang kayamanan ni Guangzhou ay ang inyong sandigan, di ba? Subukan na ninyo kung makakamit ninyo ang inyong inaasam. Huwag pigilan. Palayain sila. Walang masyadong ikabahala. Tama nga. Talagang kasuklam-suklam si Ying. Umaasa sa sariling kakayahan, na hindi pinapansin ang mga tao. Lene, darating din ang araw na magsisisi sila. Bei Chen, Bei Ming, talagang lumalakas ang loob ninyo. Sinisira ang kasunduan. Pinaalis ang mga sugo ng mga demonyo sa pamamagitan ng salita, na nagdulot ng mas lalong delikadong sitwasyon sa Qingqiu. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Mahal na Reyna, pakisuyo, huminahon ka. Si Inye ay matapang at walang galang, na hindi iginagalang ang Qingqiu. Ang matandang lingkod na ito ay nagtatanggol lamang sa dangal ng Qingqiu. Ngayon sa harap ng korte, ang mga sugo ng iba't ibang tribo ay narito upang pagtawanan ang aming lahi. Walang kahit anong intensyon na magbigay ng tulong. Kung magpapatuloy pa tayo, mawawalan tayo ng dangal bilang Qingqiu. Nakakainis. Sa ngayon, ang Qingqiu ay nasa bingit ng pagkasira. Malapit ng maglaho, kung hindi dahil sa mga kayamanan ng aming mga ninuno. Ang mga anghel ay malapit ng pumasok sa lungsod. Namatay at nasugatan ang maraming kasapi ng angkan. Nawawala sa sariling tahanan. May karapatan pa kayong magsabi tungkol sa dignidad. Dangal. Mahal na hari, pakalmahin niyo po ang galit. Sa totoo lang, ang ginawa ko ngayon ay hindi laban kay Yuan. May layunin ito. Matagal nang nahulaan ng matandang ministro ang sitwasyong ito, kaya't nagkunwari siyang galit. Sa katunayan, naglalaro siya ng malaking laro. Ang mga hakbang na ito ay para maibalik si Inye, upang siya'y muling maglingkod sa akin sa Qingqiu. Magtitiwala akong muli sa'yo, kung hindi mo pa naibabalik si Inye sa Qingqiu. Kahit kailan papatayin kita. Ama, parang talagang nagkamali ang anak na babae. Dapat igalang ang nakatatanda. Mukhang hindi nagkakaisa ang loob ng Qingqiu. Lalo na sina Bai Ming at Bai Chen. Parang binibigay nila sa akin ang pakiramdam, na sinasadyang sirain ang pagtitipon. Nga, ako rin nakakaramdam ng ganito. Itong dalawang matanda. Hindi natin alam kung anong gamot ang binibenta nila. Haha. Matagal nang niloloko ni Qingqiu Bairan sila. Sa pagitan nila, nilalaro lang sila. Ang susunod na Qingqiu ay mas lalong magiging walang pag-asa. Dapat igalang, Ginoo. Bakit hindi mo bawiin ang kanilang mga ninuno na kayamanan? Ito ang kanilang pinanghahawakan kamakailan. Nagbago ng isip sa huli. Ngayon, ang malaking palabas ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong panoorin ito ng mabuti. CJ, hanggang dito na lang. Uwi na kayo. Ginoong Yingzun, kung gayon, magpapaalam na ako. Kung sakaling may pagkakataon sa hinaharap. Kung sakaling may pagkakataon, handa kaming ibigay ang lahat upang maglingkod sa inyo. Tapat na maglilingkod sa inyo. Sumpaing tapat na maglilingkod, Ginoong Yingzun. Ginoo, ang mga sugo ng mga halimaw ay unti-unting umalis sa kabisera. Ang suporta mula sa pagtitipong ito ay dinala rin kasama ng mga sundalo. Wala silang halaga. Nasaan si Inye? Ipinapaabot ko, Ginoo. Umalis din siya. Ayos. Nagawa na ang malaking plano. Ngayon, kailangan lang nating umalis ng magdamag. Lahat ng ginto, pilak at mga pamilya. Maaari na tayong makaalis ng buo. Ang dragon ay pumasok sa dagat. Hahaha. Bago umalis, kailangan pang nakawin ang mga ninuno. Kailangan din nating mag-iwan ng panlaban para sa sarili natin. Hehe. Tapos na ang Qingqiu. Qingqiu. Diyos ko talaga. Tingnan nyo na. Bakit nawala ang barrier ng kabisera magdamag? Bakit ganito? Kung malaman ito ng mga Diyos, hindi ba't mawawasak ang kabisera ngayon? Bakit ka pa nakatayo dyan? Dalhin ang pamilya, tumakas na. Tumigil kayong lahat. Huwag tumakas. Sumpain. Tiyak na ito ay gawa ng basurang si Inye na tumalikod sa Qingqiu. Kahapon lang siya dumating sa Qingqiu. Ngayon ay may mga ganitong pangyayari na. May masamang balak ang taong ito. Kailangan kong makita siya at patayin siya. Paano mo siya papatayin? Sinasabing ang kakayahan ni Inye ay napakataas at mahirap sukatin. Lene. Bola-bola lang yan, hindi totoo. Lahat yan ay peke. Hindi ba't nakita nyo ang anunsyo ng ating lahi? Si Inye ay isang taksil na nagbebenta ng kanyang kaluluwa para sa kapurihan. Isang mapanlinlang na tao lamang. Huwag kayong mag-alala. Hindi nakakatakot ang lahi ng mga Diyos.
Kaya nating bawiin ang mga nawalang teritoryo kahit hindi si Inye. Mayroon tayong matalino at makapangyarihang reyna at ang dalawang dakilang tao na sina Bai Ming at Bai Chen. Sa kabisera, tiyak na ligtas. May nangyaring masama. Ninakaw ni na Bai Ming at Bai Chen ang mga ninuno. At tumakas sa King Q. May malaking nangyari. Reyna. Ano ang nangyari? Biglang umatake ang mga Diyos sa silangang pintuan ng lungsod. Patuloy na umatras ang mga mandirigma ng aming lahi. Malapit nang masakop ang mga pintuan sa paligid ng lungsod. Sa ganitong takbo, bago magtanghali ngayon, tiyak na mawawasak ang mga teritoryo sa paligid ng lungsod. Shaigong. Bakit biglang nagsimula ang pag-atake ng mga engkanto? Bakit ang bilis ng kanilang pag-atake? Hindi ba nasa loob tayo ng barrier at proteksyon sa loob ng lungsod? Paano tayo nasugod? Matindi ang mga engkanto. Hindi ba ang ating mga sundalo ay pawang pader lang? Paano tayo agad na natalo? Reyna, inyong kamahalan. Na-fall na ang panlabas na bahagi. Nabawi na ang loob na lungsod. Baka hindi pa aabot ng 3 araw. 3 araw. Naku po. Parang sinasabi ng langit na nais nitong wasakin ang King Q at lipulin ang lahi namin. Ito ba ay tunay na kapalaran mula sa langit? Bakit ganito? Ang mga ninuno ko sa tahanan. Hindi ba't ito ay hindi na epektibo? Iulat. Ngunit dinala ni na Bai Chen at Bai Ming ang balita tungkol kay Inye. Mga Ginoo Bai Ming at Bai Chen, nagnakaw ng tahanan ng mga ninuno kagabi. Kasama ang kanilang pamilya at maraming ginto, pilak at alahas, tumakas patungong King Q. Ano? Ninakaw ang kayamanan. Tumakas mula sa King Q. Ay. Paano nangyari ito? Hahaha. Naiintindihan ko na. Sina Bai Ming at Bai Chen ang tunay na lumipat sa panig ng mga Diyos. Dinisenyo nilang paalisin si Inye. Sa totoo lang, sinunod lang nila ang utos ng Immortal General. Para alisin ang malaking banta sa Immortal Clan, si Inye. Akala ko. Si Bai Ming at Bai Chen ang mga rebelde. Pinilit namin sa King Q na iwan ang tagapangalaga. Wala nang magagawa ang sitwasyong ito, hindi na makakabalik pa. King Q na po kayo. King Q. King Q. Patay na. Bilisan mo. Tulungan mong bumangon ang nag-iisang anak. Samantalahin mo habang hindi pa umalis si Inye. Nag-iisa. Personal kong hihilingin sa kanya na bumalik sa King Q. Mahal na Ginoo, malayo na ang lugar na ito mula sa aming teritoryo. Madalas ang mga aktibidad ng mga Diyos sa unahan. Puno ng panganib. Hindi ito angkop na manatili ng matagal. Matandang General, dapat igalang ang nakatatanda na nagbigay ng maraming sakripisyo para sa iyo. Mahigpit ang aking puso. Tanging sa pamamagitan ng personal na pagtanggap maipapakita ang aking taos-pusong intensyon. Maghintay ng kaunti. Kung hindi makita, dapat igalang. Babalik na kami. Tama ang sinabi ni Wang Jai. Ang mga detalye ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan. Tanging sa malayo ang pagtanggap. Maipapakita ang taos-pusong intensyon. Bukod pa rito, ang ibang mga lahi ng mga demonyo na pumunta sa King Q para sa pagpupulong, ay unti-unti nang nagsuwian. Tanging si Ginoong Yingzun lamang ang hindi pa bumabalik. Si Ginoong Yingzun ay napakalakas. Hindi kailangang mag-alala ang mahal na hari at prinsesa. Mas mabuti siguro na tayo ay hahaha. Asul na burol, nahulog na fox. Nagmamalaki na nandito. Mga kapatid, kuhanin ito. Kami ay mga tao ng asul na lahi. Hindi kami asul na burol. Lene, asul na sasakyan. Sino ang nakakaalam kung ito ay peke? Sinasabi lang sa itaas na huwag itong lumitaw sa loob ng King Jiawanli. Pero hindi sinabi dito ah. Patayin at kunin ang Dan. Protektahan ang His Majesty. Ang babaeng ito ay talagang maganda. Kahit ang mga Diyosa sa langit ay hindi makakabuti. Swerte ako ngayon. Hahaha. Huwag kang lumapit. Kung hindi, papatayin kita. Oh, heto na. May dugo pa rin siya.
Gusto ito ng matandang guro. Hahaha. Buwis buhay. Bitawan mo ako, Wang Ji. Zuyu, tumigil ka. Sino ang may lakas na gumalaw? Aingzon. Okay lang ba? May lakas silang saktan ka. May lakas silang saktan ang kamay mo. Kaya putulin ko ang kanilang mga braso at binti. Ikaw, sino ka ba talaga? Naingye. Naingye. Yin Yin Han. Naingye. Nagmamagic. Paano makararating si Ginoong Yinye dito? Sinabi na ng aming leader. Si Ginoong Yinye ay kasalukuyang nasa Kingxi. Ang lugar na ito ay nasa pagitan ng Qingluan. Nasa hangganan na ng Qingqiu. Hindi ka maaaring si Yinye. Tama. Hindi mo ba nakikita ang iyong timbang? Sino ang may lakas na gamitin ang kapangyarihan ng mga artifact upang magpanggap na isang makapangyarihang demonyo na walang hiya? Mga kapatid, sama-sama tayo. Pumatay at kumuha ng kayamanan. Ipagkakaloob sa hari ng mga diyosa. Tungkol sa dalawang babaeng ito. Gusto kong manatili at mag-enjoy. Lene, naghahanap ng kapahamakan. Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Paano magkakaroon ng ganitong kapangyarihan sa hangganan ng Qingqiu? Ikaw ang nanakit sa kanya. Hindi ako. Nasabi ko na. Sino mang manghahasaktan siya, putulin ang kanyang mga paa at kamay. Durugin hanggang mamatay. Ay. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot nitong tao na ito. Hindi kami kayang makipaglaban sa kanya. Tumakas ka na. Gusto mong tumakbo? Huli na. Nanalo na. Nanalo tayo. Huwag kang matakot. Ayos na. Sa susunod, hindi mo na kailangang tumakbo ng ganito kalayo para salubungin ako. Sa buong kalawakan. Gusto kong umalis. Walang makakapigil sa akin. Lanan. Mukhang kailangang pumunta para ipakita ang respeto sa kasalukuyang hari ng Diyos. Lene, at paulit-ulit na magpadala ng mga walang utang na loob na tao, para mamatay ng walang kwenta. Diyos na Ginoo, narinig ng matandang ministro na may mga tunog ng kabayo mula sa 20 milya ang layo, napapalapit. Baka mga tao mula sa lahi ng mga Diyos na hindi pa sumusuko. Lene, hindi. Isang matandang kaibigan ang dumating. Mahal na Reyna. Sobrang lapit nito sa kampo ng mga engkanto. Kung magpapatuloy pa tayo, makakaharap tayo ng mga engkanto. Hindi pa pwedeng tumigil ngayon. Nasa harap lang siguro si Yao. Kung hindi niya babalikan si Q, ako ang tribo ng Qingqiu. Talagang nawala na. Noong una, pinayuhan ko ang inyong majestad. Huwag sanang ganyan ang trato kay Yinye. Kung hindi, magdudulot ito ng pagkawasak ng angkan. Ngunit ang inyong majestad ay mayabang. Walang kahit kaunting pakikinig sa mga payo. Ninakawan ang kanyang dangal, sinira ang kanyang pangalan, at nasaktan ang kanyang angkan. Pinilit siyang umalis. Noong una, pinagkakatiwalaan ng kanyang kamahalan sina Bai Fan at Bai Ming. Maraming mga tagapaglingkod ng naunang emperador ang nakulong dahil dito. Hanggang sa araw na ito, hindi na maibabalik ang tubig na nahulog. Paano natin maaasahan na makakabalik si Inye? Ang mga pagkakamaling nagawa. Ako'y nagising na. Nagsisisi sa aking mga desisyon. Sa ngayon, handa na akong magpakumbaba. Bawasan ang dangal. Bawasan ang dignidad. Umaasa lamang na si Inye ay makikita ang aming nakaraang kasunduan. Patawarin mo ako. Iligtas ang Qingqiu. Sakay. Naingye, hindi dapat igalang. Sandali. May kailangan. Nag-iisa. Ako. Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Hahaha. Humihingi ka sa akin ng tulong. Nakakagulat na marinig yan mula sa'yo. Dahil sa iyong pag-aalala sa iyong kaligtasan, hindi na kita mahihirapan. Sabihin mo sa akin kung bakit ko dapat kang tulungan. Bakit ko naman kailangang tumulong sa'yo? Ako.
Isa pa, bibigyan kita ng isang insenso na oras. Pagkatapos ng insenso, umalis ka na. Huwag mo na akong pilitin na ulitin pa ito. King Q. Malapit nang mawala ang King Q. Napasok na ng hukbo ng mga Diyos ang paligid ng kabisera. Diretso na sa palasyo. Mga mamamayan. Ang aking mga mamamayan ay pinapatay. Ano ang pakialam ko sa mga sinasabi mo? Pasensya na. Ako ang palaging nagkamali sa'yo. Bulag ako sa katotohanan. Naniwala sa mga chismis. Nagsisisi ako sa aking desisyon. Hindi ko dapat tinanggihan ang kasal. Hindi ko dapat nilait ka. At higit sa lahat, hindi ko dapat pinalayas ang iyong mga tao. Ngayon ko lang naisip na parang nagising ako mula sa isang panaginip. Ang tanging hiling ko ay matulungan mo ang mga tao ng King Q. Bayran, huwag kang magpanggap dito. Noong una, pinahiya mo ang aming mahal na demonyo. Mayabang ang iyong asal. At napakamakapangyarihan. Bakit hindi mo naisip ang mga bunga ng iyong mga gawa ngayon? Talagang nakakatawa. Tama. Maraming paghamak bago ito. Hindi ba't hindi sapat ang ilang paghingi ng tawad para maayos ito? Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad sa lahi ng mga Diyos? Para pakawalan kayo. Lahi ng mga asong gubat. Ako. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong kay Inye? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang nagdala sa King Q sa bingit ng kamatayan. Lene. Ngayon lang ako nakapag-isip ng malinaw. Pero huli na. Bayran, gusto pa rin kita. Noong mga nakaraang panahon, ang iyong mapaghimagsik na anyo. Ang reyna ng King Q ay talagang walang hiya. Hindi mo pinahalagahan ang iyong mga nakatataas. Pinaalis mo ang tao. Ngayon ang teritoryo ay inaatake. Ang mga lungsod ay nasakop. Ang mga mamamayan ay pinatay. Nagtaksil na naman ang mga lingkod. Ngayon lang siya nagising sa katotohanan. Medyo huli na ito. Dapat igalang ang usapin ng King Q. Talagang siya ang may kasalanan. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Sige na. Nabigyan ka na ng pagkakataon. Hindi ako nasiyahan sa iyong sagot. Umalis ka na. Ninakaw ni Ziba Iming at Bai Chen ang kayamanan. Nawala ang hadlang. Pumasok ang lahi ng mga Diyos. Ang hukbo ay unti-unting bumagsak. Wala tayong kakayahang lumaban. Si Ziming ay pinatay ng walang habas. Malapit nang maging impyerno sa lupa ang kabisera ng King Q. Lahat ng pagkakamali ay sa akin lamang. Handa akong mamatay bilang kapatawaran. Nais ko lamang na isaalang-alang ninyo ang harapan ng aking yumaong hari. Isaalang-alang ang mga mamamayang King Q na walang kasalanan. Magsagawa ng isang hakbang. Iligtas sila. Handa akong ialay ang lahat ng mula sa King Q. Magsisilbi akong alipin magpakailan paman sa'yo. Ang langit at lupa ay walang puso. Ang langit at lupa. Upang maiwasan ang sobra-sobrang bagay. Umiikot ang karma. Ito ang parusa. Nagsasalita na ang lahat. Mag-ingat ka sa sarili mo. Mahal na hari, ano ang dapat gawin ngayon? Wala na akong ibang paraan. Magtakas na kayo para sa inyong buhay. Mahal na hari. Hahaha. Tama ang sinabi niya. Lahat ng ito ay kaparusahan. Dapat nagkamali ako. Alam ko talagang mali ako. Amang hari, hindi ko na inatan ang lahi ng King Q. Ito ang aking kapatawaran. Mahal na Ginoo, huwag na huwag. Habang may bundok, hindi tayo matatakot sa kakulangan. Kailangan mong bumangon muli. Magsimula tayong tumakas mula sa mapanganib na lugar na ito. Hintayin niyo akong tulungan kayong umalis. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makabawi. Isang pagkakataon upang muling buuin ang angkan ng King Q. Nawasak na ang kabisera. 10 bahagi ng natitirang hukbo ay wala na. Sa ngayon, saan pa tayo magkakaroon ng pagkakataon? Kawawa naman ako, ngayon ko lang nalaman kung sino ang tapat at sino ang mandaraya. Lahat ng ito ay huli na. Sobrang huli na. Hahaha. Tama ang sinabi mo. Lahat ng ito ay plano ng aking angkan. Para mapaalis mo si Yan Ye Yaozun. Kung hindi, paano namin mapapasok ang liblib na lupain ng King Q? Hahaha. Halimaw, hindi. Si Bayran, ang nakababatang babae. Ang nakakaalam ng tamang panahon ay matalino. Mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Para hindi na tayo magumpukan. Basta't ikaw ang mamatay. Nangako ang Diyos ng mga Diyos na maaari niyang patawarin ang ilang dugo ng King Q. Kayong dalawang walang kahihiyan. Kayo ay nagtaksil sa inyong lahi. Tiisin niyo ang kaparusahan. Pamangkin Bayran, anong klaseng salita yan? Kami ay lumilipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kasama ang isang walang isip at hangal na reyna tulad mo. Kung hindi ka agad maghanap ng ibang daan, hindi ba't magiging katulad ka?
ng mga kapwa mong pinatay. Karma. Karma nga. Hahaha. Ikaw na mismo ang halimbawa. May mukha ka pang magsalita sa amin. Dalawang mapagsamantalang tao. Kung hindi ako naniwala sa mga paningiran nyo. Bakit pa nangyari ito? Bakit pa niya napalaya si Inye? Ay, Bayran. Hindi tama ang sinabi mo rito. Sino ba ang nagsabi na nakikinig tayo sa paningira? Wala bang bahid ng iyong utos dito? Ikaw ang nagpasya na magbitiw sa kasal noon. Sinasabi mong si Inye ay walang silbi. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ikaw pa ang naglabas ng hiwalayan sa harap ng lahat ng angkan. Ano ba ang kinalaman namin dito? Bukod dito, sabi ko na nga, hinuli si Inye at binastos ang pangalan niya. Paalisin si Inye sa Kinkyu. Hindi ba't iyon ang ideya mo? Sino ang nakinig sa kahit anong chismis? Talagang malinis ang pagkakatanggal mo dyan ah. Kami ay simpleng sumabay lang sa agos. Ano ang kinalaman namin dito? Sige na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Kinkyu Bayran, kung handa kang tapusin ang sarili mo, ibigay mo na ang mga sekreto sa paggamit ng yaman ng Kinkyu at ang mga paraan ng pag-iisip. Maaaring mapanatili ang iyong buhay kung magpapakumbaba ka at magpapakumbaba. Walang may iwan na kahit isang dugo ng mga unang ninuno ng Kinkyu. Anak ni Bayran, makinig ka ng maayos. Sabihin mo sa akin ang natitirang mga mantra at kaisipan ng ating ninuno. Papalitan ko ang Diyos ng mga immortal. Paano kung mag-iwan ako ng kaunting dugo ng Kinkyu? Impossible. Ang ninuno ay isang sagradong bagay. Ito ay mana ng mga hari ng Kinkyu sa bawat henerasyon. Paano ko ito may papahayag sa'yo? Kahit na mamatay ako. Hindi ko rin kayo papayagan na. Maging ganito ka mapanlin lang. Magsimula na kayo. Tawagin niyo ako. Patayin niyo ang mga natitirang sundalo. Lipulin ang mga matatandang ministro. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Dapat. Huye. Ngayon, Yin Yao Zun. Bakit ka nandito? Ako po ay nagpaalam, Yao Kao. Ngayon Ye. Ito ay usapin ng immortal na lahi at ng Kinkyu. Hindi ito tungkol sa'yo. Mabilis na umatras. Ikaw, mga kalat. Paano ka makikipag-usap kay Yang Ye, ang demonyo? Talagang naghahanap ka ng kapahamakan. Kung dahil dito ay magalit si Yang Ye at makasama ang aming lahi. Walang halaga ang iyong buhay. Huwag sanang magalit si Ginoong Yang. Mga ganitong uri ng mga hayop. Laging ganito, hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hindi alam na dapat igalang ang biglaang pagdating. Ano bang kailangan? Kung may kailangan, sabihin niyo lang. Handa akong tumulong. Mainay. Ngayon Ye. Hindi. Dapat igalang, Ginoo. Kayo ba ay personal na papatay kay Bayran? Ang matandang ito, maari kong gawin ito para sa inyo. Ang aking pangalan ay hindi kayang tawagin ng mga tulad mong mababangis na isda. Nandito ako ngayon para lamang makuha ang isang bagay. Iba pa, hindi na tatanungin. Diyos ko. Itong perlas ng langit. Paano ito naging ganito sa kamay ni Yung Zun? Napakamaamo. Mga matatandang tao. Palakas sa ilalim ng balon. Kayo lamang ang nakakaalam. Ng langit ng ngayon. Ang bagay na ito ay talagang ibinigay. Noong 1,000 taon ng dakilang otoridad. Kasama ng mga abo ng inyong mga ninuno. At isang jade na palamuti. Pinalayas ninyo ang dakilang otoridad na ito. Ngunit itinuturing mong tanging sandigan lang ang mga bagay na hawak-hawak mo lang. Na parang ito lang ang iyong tanging sandigan. Lene, pwede na. Gusto kitang pakinggan dito, masyadong madaldal. Ano ba? Nalaman ko na ang mga ninuno natin ay nagmula sa sinaunang panahon. Talaga ay ipinagkaloob ng mga ninuno sa hari. Kaya pala, totoo ang lahat ng sinabi ng aking ama. Nariyan siya sa iyong tabi. Mga tao ng Kinkyu. Tiyak na mapapanatili ang kapayapaan sa loob ng 100 taon. Ito ang lahat ng nangyari. Nasa kanyang kontrol na mula noon pa. Kahit ang pinagmulan ng aming angkan sa Kinkyu ay simpleng ibinigay lang niya bilang karaniwang bagay. Akala ko pang ang magagamit ko ang yaman na ito para siraan siya. Para mapahiya siya. Hahaha. Ang dakilang tagapagligtas ng mga halimaw noong panahon ng kainitan. Halos maging asawa ko. Ngunit nawala ito sa aking mga kamay. Ha. Talagang nakakatawa. Dapat igalang. Bumalik ka ngayon. Para lang makita ang aking kahihiyan, di ba? Bayran, ang kapahamakan ng Kinkyu ay nagmula sa iyong kayabangan, kapalaluan at katangahan. Anong sanhi, siyang bunga. Ngayon, ako ay narito lamang para kunin ang aking mga bagay. Wala na akong pakialam sa iba. Dapat itong pag-isipan ng mabuti. Kung ganon, mangyaring lumipat kayo. Hayaan niyo akong ayusin ang mga natirang ito mula sa Kinkyu. Itong dalawang tao ay nagtataksil sa kanilang Panginoon para sa karangalan. Ang kanilang mga kilos ay dapat parusahan.
Bumalik ka at sabihin sa Diyosa. Ang mga kabataan ng King ay pinoprotektahan ng aming usa. Kung may isa pang sundalo o tribo na lumapit, o makasakit sa isa sa kanila, o makasakit sa kanila, ang mga Diyos na lahi, ay maaaring hindi na umiral. Dapat igalang. Salamat po. Nakita ko ng malinaw ang lahat sa huli. Kasalanan ng Kinkyu. Sa akin. Hinindi ko ang pasensya mo. Hinindi ko ang pasensya ng ama ko. Hinindi ko ang pasensya ng mga tribo. Babayaran ko sa susunod na buhay. Ay. Hay.